Humihikbi pa din si Kang Woo nang bahagyang bitawan si General Ito, agad namang napatanong ang general kung ano ang problema ng ating bida. Patuloy sa paghalos at pagpipigil ng iyak si Kang Woo nang itanong ni General Ito kung ano ang nilalaman ng sulat, pilit nang binigkas ni Kang Woo ang salitang CCTV. Nakahawak sa dibdib at nakayukong utos ni Kang Woo na ipakita ni Ito ang lahat ng CCTV footage, kung saan huling nakita si Miss Yuri. Tumanggi naman si General Ito dahil aniya ay natapos na nilang tingnan ang lahat ng clip, kaya't sa inis ay matapang na tingin ang ipinukol sa kanya ni Kang Woo. Sa lakas ng kapangyarihan ng ating bida agad na natamba si General Ito, halos hindi niya makayanin ang matinding pressure na nakadagan sa kanya. Ang puwersang ito ay nagpapanginig ng matindi sa kanyang kamay, at hirap na din siya sa paghinga na hindi birong bagay sa pamamagitan lang ng paglalabas ng enerhiya. Parang dambuhalang halimaw ang tingin niya sa ating bida, at inakala niyang ang kapangyarihang pinapagana nito ay mula sa hero god na si Tyrion. Sa huli ay walang nagawa si General Ito kundi ang pumayag sa nais ng ugok nating bida. Pumasok sila sa isang silid habang naglalakad na didaanan nila ang mga taong nakaupo sa kanya-kanyang pwesto. Dinala naman siya ni General Ito sa lugar kung saan makikita ang lahat ng monitor sa buong Japan Palace. At ang unang video na pinakita sa kanya ay huling kuha kay Miss Yuri bago ito tuluyang nawala 1 buwan na ang nakakalipas. Nakahinga naman ng maluwag si Kang Woo nang makitang nasa taong anyo pa din si Lilith. At dahil hindi madaling makabalik sa totoong anyo nito nagkaroon siya ng pag-asa. Nakita nilang dumaan si Yuri sa bubong ng isang silid sa palasyo at doon dumaan upang tumakas, sa isip-isip naman ni Kang Woo ay handa niyang gawin ang lahat mahanap lamang si Lilith kahit na isugal pa niya ang kanyang buhay. Pinatigil ni Kang Woo ang clip kung saan makikitang kausap ni Lilith ang isang lalaki. Sinabi naman ni General Ito na naimbestigahan na nila ang lalaki ngunit wala silang makuhang impormasyon dahil na din nakatikip ang mukha nito. Agad namang nagtaka si Kang Woo sa nalaman kaya't naitanong kung nakatikip din ba ang mukha nito sa mga susunod pang videos. Sagot naman ng lalaki na panoodin na lang ng ating bida ang mga susunod pang kaganapan. Kitang-kita sa kuha ng Stevie kung paano naglaho na parang hangin ang dalawa na nag-iwan pa ng itim na usok. Sinabi naman ni General Ito na matapos ang pangyayaring yun hindi na nila nakita pa si Miss Yuri o ang lalaking kasama niya sa video. Saad pa niya na mukhang may vision distortion at teleportation abilities ang lalaki, na palihim namang hindi sinang-ayunan ni Kang Woo. Alam niyang si Lilith ang may kagagawan yun dahil sa illusion ability nito, at ang pagkawala nila ay hindi teleportation kundi pagtatago ng kanilang sarili sa iba. Dahil sa paggamit ni Lilith ng mga abilidad na ito alam ni Kang Woo na walang balak si Lilith na itago ang kanyang kapangyarihan. Napapikit pa siya kasabay ng matinding pagnanais na mahanap ang pusit na asawa, hindi lang para pigilan itong bumalik sa dati niyang anyo. Dahil ang pinakamalaking suliranin ni Kang Woo ay ang plano nitong pagsisiwalat ng katotohanan sa demonic order tungkol sa kanya, upang hindi si Satan ang kanilang sambahin kundi ang ugok nating Demon King. Walang idea si Kang Woo kung sino ang namumuo sa demonic order kaya't maaaring maging imposible ang plano ni Lilith. Alam niyang hindi basta isusuko ng demonic order ang pinaghirapan ng demonic order para lang sambahin siya. Gayunpaman hindi lingid sa kanya ang kahusayan ni Lilith dahil ito ang nagtayo ng matibay na forces sa pangalan ni Kang Woo para kalabanin ang Seven Princes, kaya't kapag sinamba siya ng demonic order gaya ng ginawa ni Balak matatapos na ang lahat para sa kanya. Itinanong ni Kang Woo kung wala bang clue tungkol sa lalaking kasama ni Yuri, kaya't sinabi ni General Ito na bahagyang ibalik ni Kang Woo ang clip upang makita niya ang hinahanap na clue. Itinuro ng General ang piklat sa dibdib ng lalaking nakatikip ang mukha, saka sinabing ang clue na ito ang pinaglalaanan nila ng oras. Sandaling nag-isip si Kang Woo base sa mga nahanap na clue ng isang lalaking miyembro ng demonic order, may malaking piklat sa dibdib at may kakayahang lapitan si Lilith. Isang tao lang ang agad na pumasok sa kanyang isipan at iyon ay ang lalaking tumawag mismo kay Lilith sa Earth. Seryusong iniutos ni Kang Woo na alamin ni ito ang kinaroroonan ng sinasabi niyang lalaki na para bang sigurado siya sa impormasyon. Sa kabilang banda isang pulang carpet ang nilalakaran ni Lilith sa katawan ni Yuri, habang nakaluhod sa gilid ang ilang miyembro ng demonic order. Natapos na ang kanilang paghahanda at maaari nang umpisahan ang kanilang layunin, kaya't binati niya ang manyap na si Cardinal Akiyama na namumula ang pisngi at nagpupuso-puso pa ang mata, saad pa nito na gagawin niya ang lahat maibalik lang sa tunay niyang anyo si Lilith.
Nakangiting hiling ni Lilith na ulitin sa kanya ang magiging proseso, kaya't pinaliwanag ng matabang manyak na lilikha sila ng malaking crack na nakakonekta sa Ninth Hell. Matapos yun kukunin at hihigupin nila ang lahat ng demonic energy mula doon ng isahan, upang makalikha ng tunay na katawan ni Lilith. Sinabi ni Cardinal Akiyama na posible ang lahat ng ito dahil kaalamang iniwan ng kanyang predecessor. Pinagpapasalamat din niya na kasabay nito ang patuloy na paghina ng Gaia system. Seryusong tanong ni Lilith kung isa ba si Satan sa magtinutukoy nitong predecessor. Humingi naman ng tawag at sinabing hindi rin siya sigurado sa impormasyon tungkol sa predecessor, dahil ang impormasyong tungkol dito ay internal top secret ng mga demonic order. Dismayado namang napabuntong hininga na lang si Lilith nang hindi nakuha ng sagot na nais, ngunit napangiti din ito nang sabihin ni Akiyama na makikilala din ni Lilith ang mga nakakataas oras na manumbalik na siya sa tunay na anyo. Nakangiting saad naman ni Lilith na malaki ang pagnanais niyang makilala ang mga nakakataas sa demonic order. Nagpatuloy siya sa paglalakad at itinanong kung tapos na ba ang pinagagawa niya. Sagot naman ni Akiyama na kasalukuyan itong nasa proseso sa may pag-aalinlangang tanong kung totoo ba ang Demon King. Dahil sa base sa impormasyon ng Demonic Order ang Seven Princes ang nagpapanatili ng kaayusan sa Ninth Hell. Sinabi naman ni Lilith na malalaman din ito ni Akiyama sa tamang oras. Umupo pa siya sa harapan ng lalaki at sinabing simulan na nila ang proseso, upang manumbalik na siya sa tunay niyang anyo. Mapang-akit pa niyang inilagay ang dulo ng takong sa baba ng lalaki, at nakangiting saad na nag-iintay dito ang inihanda niyang reward. Naglaway naman ang manyak na si Cardinal Akiyama dahil sa wakas ay matutupad na ang kanyang pantasya, sa isip-isip pa niya ay mas higit na maganda ang tunay na anyo ni Lilith kesa sa kasalukuyan nitong anyo. Nakikinita niya pa sa isip ang isang succubus demon na may mapang-akit na kasuotan, at magandang hubog ng katawan na lalong nagpatakam sa kanya. Malakas niyang tinawag ang lahat ng kanyang mga tauhan at sinabing sa wakas ay matutupad na ang matagal nilang pangarap. Tumataksik pa ang laway na hinikayat niya ang mga kasamahan na patuloy nilang liparin ang kanilang pangarap. Sa kabilang banda parang kidlat sa bilis na lumilipad si Kang Wu sa ere upang puntahan ang kinaroroonan ni Lilith. Matapos niyang ipahanap ang si Cardinal Akiyama kay General ito sinabi nitong matagal nang nawawala ang lalaki ilang taon na ang nakakaraan. Matapos ang ilang investigasyon na pag-alaman nilang bumili ito ng sasakyang pandagat sa isang tao. Bilyon ang ibinayad ni Akiyama sa taong pinagbilhan at umalis siya kasama ang dosenang tao. Doon na itanong ni Kang Wu kung alam ba ni ito saan posibleng nagtungo ang pusit na si Akiyama. Sinabi naman ni General ito na base sa kanilang investigasyon maaring ang lugar na tinungo nito ay ang Sapporo. Alam ni Kang Wu na si Akiyama ang lalaking tumawag kay Lilith noon. Isang manyak na lalaki na nagsabing si Lilith ang pantasya ng mga kalalakihan. Nagsisipa ang ating bida kung bakit hindi niya ito pinatay noon dahil hindi pa man nangyayari, ay naaasiwa na siya tuwing may isip ang mga galami ni Lilith. Hindi na nais pa ni Kang Wu na maulit ang ilang taong pagtitiis niya sa nakakadiring galami ng asawa, dahil puno ng hirap ang hinarap niya para lang makatakas sa madudulas nitong galami. Upang hindi na maulit pa ang malagim niyang bangungot pinanggako ni Kang Wu sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang mapigilan si Lilith. Sinimulan ng pusit na si Cardinal Akiyama ang ritual kasama ang mga bastardong demonic order. Habang pinalilibutan ng itim na puwersa si Lilith na nakakonekta sa fissure, sabay-sabay namang umuusal ng Latin ang mga bastardong maniakes. Natutuwa naman ang pusit na si Akiyama nang magamit ang advanced technique na taglay niyang kaalaman, upang mamanipula ang demonic energy sa atmosphere ngunit di niya inaasahan na magiging ganoon iyon kadali. Nasabi pa niya sa isip na talagang ginagawa ng status of evil ang kanilang trabaho. Ang status of evil ay ang mga great being na namumuno sa demonic order, ayon sa kwento ilang libong taon nang nahubuhay ang mga ito kasama ang di masukat na karunungan ng mga ito. Para masummo ng isang demon kailangang tawagin ang apat na kaluluwang ito para harangan ng Gaia system. Ang prosesong ito ay talaga namang nagpapamangha ng gusto sa pusit na si Akiyama. Sumeryuso pa siyang tingin habang napapaisip kung talaga bang ang Demon King na binanggit ni Lilith ay mas mahusay at malakas kesa sa tinutukoy niyang status of evil. Isa sa mga hiniling ni Lilith kay Cardinal Akiyama ay ang ipakalat nito ang impormasyon tungkol sa Demon King, bukod doon ginawa din ni Lilith ang lahat upang maipalaganap ang scriptures of hell na siya mismo ang sumulat.
Hindi pa man ito nababasa ni Akiyama ngunit nadinig niyang patungkol ang libro sa Demon King, kung paano ito mas higit na makapangyarihan kesa sa kilala niyang mga namumuno sa demonic order. Sinabi naman ni Akiyama sa isip na hindi ito ang importante sa ngayon, saka muling ibinalik ang pansin kay Lilith na kasalukuyang nakalutang sa ere. Animoy naglalaway pa ang manyak na tabachoy habang iniisip kung anong klaseng reward ang matatanggap niya mula kay Lilith. Hindi siya sigurado kung aaluan siya nito o aapakan gamit ang mataas niyang takong matapos ang seremonya. Nasabi pa ng pusit na si Akiyama na anuman ang ibigay sa kanya ni Lilith ay lubos siyang masisiyahan. Bigla namang tumamba ang isa sa mga demonic order kaya't napatanong si Akiyama kung ano ang nangyayari. Sinabi ng lalaki na masyadong malakas ang demonic energy na nagmumula sa crack, at naging abnormal ang nangyayaring pag-absorba. Natarante pa sila ng tuluyang hindi makontrol ang crack sa kanilang itaas, sa pag-iisip na anumang oras ay maaari na itong sumabog. Sigaw ni Akiyama na huwag mag-alala ang lahat ngunit sa isip-isip niya ay matindi din ang kaba sa nagbabadyang pagsabog ng lagusan. Inutos niya sa lahat na manatili ang mga ito sa kanilang posisyon, kapag tuluyang hindi na control ang nag-umapa na demonic energy at sumabog ito walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung ano ang posibleng mangyari. Mungkahi naman ng mga tauhan na lisanin na nila ang lugar habang maaga pa, dahil maaaring maging sila ay hindi na makaalis sakaling sumabog na ang mahiwagang lagusan. Nakangiwit naman ang manyak na lalaki habang nagdadalawang isip peren kung ititigil ang ritual. Naiisip man niyang umalis ngunit hindi niya magawang iwan ang succubus queen na pinapangarap niyang makita, lalo na ngayon na ilang di pa na lang ang layo niya sa matagal ng pangarap. Inutos niya sa mga kasamahan na tumakas na ang mga ito, at magpapaiwan siya upang ituloy mag-isa ang ritual. Ayon kay Akiyama matagal na panahon ang inintay nila upang marating ang sitwasyon na iyon, at sa oras na yun hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang sarili upang hindi masayang ang kanilang paghihirap. Animoy isang bayani siya sa harapan ng mga kasamahan na ipinahayag ang kanyang matapang na pagkatao, para sa kanyang kamanyakang pangarap. Unti-unting bumagsak ang mga walang kwentang demonic order sa sahig, kasabay nun sinabi nila na ipinagkakatiwala na nila ang lahat kay Cardinal Akiyama. Pakiusap pa nila na tuparin nito ang matagal na nilang pangarap na makita ang succubus queen, ngunit hindi na nila nagawa pang tumakas dahil lahat sila ay walang buhay na bumagsak sa sahig. Nakangiwit namang pilit na lumalaban mag-isa ang manyak na lalaki, saad pa niya na huwag mag-alala ang mga kasamahan dahil gagawin niya ang lahat para sa kanilang pangarap. Bigla namang nawasak ang kahoy na nakatikip sa bubong, at mula doon bumagsak ang nagmumura nating bida habang pasiga na pinapatigil si Akiyama sa ginagawa. Patakbo niyang tinungo ang unahan sa pagbabaka sakaling hindi pa huli ang lahat, ngunit tumambad sa kanya ang nakalutang na si Lilith na unti-unti nang nagpapalit ng anyo mula sa nakalutang na bulang bilog. Agad nakilala ni Akiyama ang ating bida dahil siya din ang nanggulo noon sa ginagawa nitong ritual ng pagtawag kay Lilith. Nanlaki naman ang mata ni Kang Wo at sunod-sunod na napamura, dahil alam niyang kaunti na lang at tuluyan nang matatapos ang ritual at sumisilaw na sa kanya ang mga galami ng asawang pusit. Humakbang palapit si Kang Wo upang subukang pigilan ang ritual, agad niyang pinaganya ang power of gluttony upang isara ang nakabukas na lagusan. Galit na sinermuna ni Akiyama ang ating bida sa muli nitong paghadlang sa kanyang pangarap. Sinabi pa niya na imbis na hadlangan ay tulungan na lang siya ni Kang Wo. Puno pera ng determinasyon ang manyak na lalaking matapos niya ang ritual anuman ang mangyari, kahit na sabihin ni Kang Wo maaari niyang ikamate kung ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa. Parang baliw na sagot ni Akiyama na wala siyang pakialam sa sariling buhay, dahil simula pa lang ay handa niyang ailay ang sarili para sa minamahal niyang succubus queen. Galit na pinagmumura ni Kang Wo at tinawag na manyak ang bastardong lalaki. Sinabi pa niya na kapag namatay ito ay hindi din niya madadampyan ang pinapangarap niyang succubus queen. Nagbanteng ang tainga ni Akiyama ng madinig ang pagtawag sa kanya ng manyak. Nagwala siya at sinabing sa paraan ng pagsasalita ni Kang Wo sinasabi nitong hindi pa siya nakakahawak ng babae sa kanyang buong buhay. Hindi na malaman ni Kang Wo ang sasabihin para mapatigil lang ang bastardong manyak, nang lalo nitong pagigtingin ang kanyang kapangyarihan at walang balak na sumuko. Binalot ng magkasalungat na kapangyarihan ang bylaws na kinaroroonan ni Lilith. Sinabi naman ni Akiyama na kahit isang ilusyon at walang patutunguhang pangarap ay handa niyang ituloy ang nasimulan. Mas lalong lumakas ang kapangyarihan ni Akiyama na nagpalakas ng bukas sa lagusan,
Ang madilim na kapangyarihan mula sa Fisher ay pumasok lahat sa kinaroroonan ni Lilith. Napasigaw na lang si Kang Woo nang makitang tuluyan ng nawasak ang lagusan, at pilit na sigaw na tigilan na ni Akiyama ang ginagawang kabastarduhan. Dahil sa ginawa ni Akiyama unti-unting lumabas sa bilog ang naglalaway na galami ni Lilith, todo sigaw naman ang ating bida na parabang nasa loob siya ng matinding bangungot. Pilit pang pinagtibay ni Kang Woo ang power of gluttony upang pigilan sa paglabas ang nakakadiring asawa, bukod doon pinaganya din niya ang power of iron wall nang sa ganun ay masawota ang manyak na si Akiyama sa ginagawa nito. Bagaman napaka-sweet at masunurin ni Lilith, pilit paring iniiwasan ni Kang Woo ang makasama ito, dahil na din sa nakakadiring anyo nito kaya't puno ng force pinakawalan niya ang power of thousands. Kinapitan ng dambuhalang animoy halimaw na pinalabas ni Kang Woo ang bilog na kinaroroonan ni Lilith. Minsan nang sinubukan ni Kang Woo na tabihan ang asawa dahil sa konsensya, ngunit hindi niya naasiwang magkaroon ng romantikong relasyon dito. Dahil ang pandaman niya bilang tao ay hindi pa din nagbago kahit na naging isa na siyang demon. Pilit na iniipit ni Kang Woo si Lilith sa loob ng bilog na sisidlan sa pamamagitan ng dambuhalang kapangyarihan, habang naiisip niya ang naglalaway na galami nitong nagbabadyang muling kumapit sa kanya. Ibinuhos ni Kang Woo ang lahat niyang kapangyarihan upang higupin ang demonic energy ng lagusan, saka sinabing hindi niya na muling gugustuhin na mamuhay sa piling ng mag-aalame na asawa. Napapangiwit na ang ating bida at halatang nahihirapan, ngunit puno ng determinasyong hinaharap ang panganib na maubos ang unti-uni ng bumababa na demonic energy na meron siya. Buong lakas niyang pinagitnaan ang crack at sinubukang isara ito gamit ang buong puwersa, kasabay nun nagsimula naman ang purification ng demonic energy na pumapailan lang sa kanila. Natigilan naman si Akiyama nang makita ang ginawang pagharang ni Kang Woo sa kanyang pangarap. Hindi siya makapaniwala na sa pamamagitan lang ng lakas ng ating bida ay nagawa niyang pigilan ang nagbabagyang pagsabog ng crack. Alam ni Akiyama na napaka-imposible ng ipinamala na kapangyarihan ni Kang Woo, na kahit ang Seven Princes of Hell ay mahihirapang gawin ito. Sa lakas ni Kang Woo ay tuluyan niyang naisara ang lagusan, kasabay nun napatanong si Akiyama kung tao pa ba ang kanyang kaharap. Gayunpaman isinantabi niya ang lahat ng ito dahil ani ay hindi na ito ang mahalaga. Nagawa mang maisara ni Kang Woo ang crack at humahanggos na napayuko, ngunit huli na siya dahil bago pa magawang maisara ang crack ay natapos na ang proseso ni Akiyama para kay Lilith. Nakangiting dumipa si Akiyama sa ere habang unti-unting kumakawala ang liwanag mula sa kinaroroonan ni Lilith. Tuluyang nawasak ang bilog na sisidlan kasabay ng malakas na pagsabog. Nakangiting utos naman ni Akiyama na ipakita ni Lilith sa kanila ang tunay niyang anyo. Ngunit gumuho ang matagal niya ng pangarap at bigla siyang natigilan, nang makita niya ang naglalakas na succubus queen papalapit sa kanila. Habang naglalakad nagpasalamat pa si Lilith sa tulong na ginawa ni Akiyama. At matagumpay na nanimbalik ang tunay niyang anyo bilang mapang-akit na demon. Natamba sa sahig ang manyak na lalaki sa takot sa babaeng kasalukuyang nasa harapan niya, habang pilit namang pinunasan ni Kang Woo ang galbak na natamo niya mula sa pagpigil sa bastardong si Akiyama. Humahanggos man ngunit nagawa pang sisihin ni Kang Woo ang matabang many Akis, at sinabing kanina pa niya ito pinapatigil sa kahibangan nitong ginagawa. Hindi naman maiwasang matulala ni Akiyama nang makita ang tunay na anyo ni Lilith, na inakala niyang napakaganda at lubhang mapang-akit. Nakita naman ni Lilith ang reaksyon ng Cardinal at inakalang nabibighani ito sa taglay niyang ganda, ani pa niya na hindi niya na ito ikinagulat dahil ang taong anyo ay talaga namang nakakadiri. Nakangiting sinabi ni Lilith na tapos na ang kasunduan nila ni Akiyama. Itinaas pa niya ang nanlalagkit na mga galami saka sinabing nais niyang bigya ito ng reward. Mabilis niyang itinusok ang galawa sa ulo ni Akiyama dahil ani ay hindi niya magagawa ang kanilang pinagkasunduan, dahil nanunood ang kanyang mahal na hari. Sa huling hininga ng manyak na tabatsoy ay pinagsisihan niya ang kanyang ginawa, at napatanong kung anong kasalanan ang kanyang sinimulan. Walang buhat na bumagsak si Akiyama sa sahig at naglakad naman si Lilith palapit kay Kang Woo. Tumatawa ito habang tinatawag ang pangalan ng kanyang pinakamamahal na hari, ngunit agad iginiya ni Kang Woo ang kamay at sinabing wag lalapit sa kanya ang mag-aalame na asawa. Halos maduwal si Kang Woo hindi pa man nahahawakan o nadadama ang malagkit na galame ng asawa. Pilit siyang ngumiti habang nangangilabot at sinabing matagal na nang huli silang magkita ni Lilith. Nagpapakyut naman ang mag-aalame na babae na todo ang dilap sa labi,
kaya't napasigaw na lang sa isip ang ating bida na humihingi ng tulong. Sa nakaraan nating kwento sa kasamaang pala ay nagkita na ang nagkawali na mag-asawang si Lilith at Okangwoo. Nahihiyang humingi ng tawad si Lilith sa hindi niya kaagad pagpapakila kay Kangwoo noon, sa kabila ng aniyay matinding kagustuhan ng kanyang hari na muli siyang makita. Sa isip-isip naman ni Kangwoo na kahit kailan hindi niya hinanggad na muling silang magkita. Parang tipaklong na tumalon si Lilith sa kanagpakandong at yamakap kay Kangwoo, sa sobrang tuwa na sa wakas ay natakasan niya na ang nakakadiri niyang taong anyo at nanambalik sa totoo niyang kagandahan. Nandidiring pakiusap naman ni Kangwoo sa kanyang isip na bumalik na lang si Lilith sa taong anyo nito, ngunit hindi niya masabi ng direkta sa succubus queen kaya't nagbabaka sakaling tanong niya kung kaya pa bang bumalik ni Lilith sa taong anyo. Tumanggi naman agad ni Lilith at sinabing masyadong pangit ang anyong iyon para ipakita kay Kangwoo, ngunit dahil aniyay pagkakaguluhan siya ng mga tao kapag nakita ang totoo niyang anyo hindi niya hinayaang tuluyang masira ang kanyang human form. Parang nabunutin ng tinak sa dibdib si Kangwoo nang marinig yun, dali-dali niyang sinang-ayunan ng pusit na si Lilith na tama ito sa kanyang ginawang desisyon na huwag sirain ang kanyang human form. Tumatawang saad ni Lilith na baka paggaguluhan siya ng mga tao kapag nakita ang kanyang demon form, saka napabuntong hininga dahil aniyay nakakapagod din ang pagiging masyadong maganda. Hindi naman makapaniwala si Kangwoo sa nakakasukang mga salita na pinagsasabi nito tungkol sa kanyang kagandahan. Ngunit dahil sa kahibanggan ng succubus queen nagkaroon ng pag-asa si Kangwoo, na maari niya pang gawa ng paraan nang sa ganun ay hindi humantong sa pagkasira ng kanyang mga plano ang nangyayari. Kinapitan niya sa balikat ang pusit na asawa at pinuri ang kagandahan nito, saad pa niya na hindi niya gustong may aaligid-aligid na mga langaw kay Lilith. Namula naman agad ang pisngi ng succubus queen sa kasinabing napaka-cute magselos ng ating bida. Romantikong hinatak ni Kangwoo ang baywang ni Lilith, at may paglalamang na sinabing ayaw niyang makita ng iba ang totoong anyo ni Lilith. Nagpapapoging pangungumbinsi pa niya na nais niyang manatili lang si Lilith sa human form nito palagi. Ngunit mabilis namang sumalungat si Lilith dahil aniyay napakapangit ng kanyang human form. Kinilig naman ang babae nang sabihin ni Kangwoo na hindi mahalaga ang kanyang anyo, mas lalo pa itong nakumbinsi na may pagtingin sa kanya si Kangwoo nang sabihin ng ating bida na ang mahalaga sa kanya ay naruroon si Lilith. Animoy namulaklak ang buong paligid ng mad-inig ng succubus queen ang malalamang napahayag ng ating bida. Dahil doon napapayag din niya na si Lilith na mamuhay sa taong anyo nito, na sobrang nagpasaya kay Kangwoo na halos magsisigaw siya sa tuwa dahil nagawan niyang paraan upang matakasan ang nakakadiring galami ng asawa. Habang nagsasaya na hindi na muling malalapatan ng galami ni Lilith ay siya namang paggapang ng malagkit nitong galami sa kanyang braso, ibinahagi pa ni Lilith ang kanyang pag-aalala na baka di matanggap ni Kangwoo ang kanyang human form kaya't ngayon ay nakahinga siya ng maluwag. Kinilabutan naman agad ang ating bida habang pagpapatuloy ni Lilith na dahil sinabi ng mga tao na maganda ang kanyang anyo bilang tao, napapaisip siya kung iba ang standard ng mga ito pagdating sa kagandahan ng babae. Ngunit nakangiting pahabol niya na sa oras na yon nasisigurado niyang mas gusto ni Kangwoo ang kanyang demon form. Lalong nandiri at nangilabot nag-ugok nating bida ng yapyusan siya ng mga galami ni Lilith. Saad pa nito na ipapakita niya lang ang kanyang totoong anyo tanging sa harap lang ng pinakamamahal niyang Demon King. Pilit nagpumigla si Kangwoo at kumawala sa galami ni Lilith pasigaw pa niyang pang pag-amin na mas maganda ang taong anyo ni Lilith. Nandidiring saad niya na ayaw niya sa nakakadiring itsura ni Lilith at sa naglalaway nitong galami. Ngunit imbes na malungkot ay tumatawa pa ang succubus queen at hindi naniniwala sa ating bida na inakala niyang nahihiya lang. Tinangka niyang habulin ng kanyang galami ang nagpumiglas nating bida at sinabing magsasama na sila habang buhay, nandidiring napasigaw naman ang ugok na si Kangwoo at hindi malaman ang kanyang gagawin. Bigla namang lumabas ang malakas na enerhiya mula sa ating bida matapos ang pag-refinement sa demonic energy ng mga cracks. Naabot na din niya ang 130 energy stats at na-unlock ang 8th stage awakening ability. Sa lakas ng puwersang biglaang dumating tumilapon din ang papalapit na si Lilith. Hindi makapaniwala si Kangwoo na naabot niya ang 130 stats dahil huminto na siya sa pag-abot dito. Matapos ang nangyari noon kay Balek bilang resulta nito mas lalong maging malinaw at kalmado ang isip ng ugok nating bida. Habang nakasalampak sa sahigtak ang tinawag ni Lilith ang pinakamamahal niyang Demon King,
Matapang na utos niya sa asawa na magpalit na ito ng anyo bilang tao dahil naabot na niya ang limitasyon sa ginagawang pang-uuto dito. Tatanggi pa sana ang pusit na si Lilith ngunit hindi na niya itinuloy matapos mad-inag si Kang Wu, na ayaw niya nang ulitin pa ang kanyang binitawang utos. Walang nagawa ang pusit na nagmamahal kundi ang sumunod at agarang nagpalit ng ayon, napamura naman at animoy nasusura ang ating bida at kesa manood minabuti niyang tingnan ang bago niyang abilidad. Ang special ability na natanggap ni Kang Wu ay ang Prince Butcherer Rank SS, at sa pamamagitan nito magagamit niya ang kapangyarihan ng mga princess sa pamamagitan ng kanilang kaluluwa. Ang Seven Princess kabilang na si Satan ay matatagpuan sa Myriad Demon Palace sa kailaliman, at kahit na sa panahong naghahari si Kang Wu sa Hell hindi niya magawang magamit ang Abyss dahil sa mga ito, ngunit ngayon ay maaari niya nang gamitin ang kapangyarihan ng 7 mga prinsipe. Sa tingin din ng ugok na si Kang Wu ngayon din ay maaari niya nang gamitin ang Soul Reaper sa Seven Princess, at marahil ang kaluyuan na nga ito ay sinasabi sa kondisyon ng system mayroong high demonic spirit. Ang tanging iniisip na lang ni Kang Wu ay paano makukuha ang kailangang kaluluwa ng mga ito. Matalim na napalingon naman ang ating bida nang sabihin ni Lilith na tapos na siyang magpalit ng anyo. Sa isip ay nagsasaya ang ugok nating bida matapos mabunutin ng tinak sa dibdib. Ngunit dismayado naman si Lilith saka nasabi sa isip na hindi niya magagawang maakit ang kanyang Demon King sa ganun kapangit na anyo. Minabuti ng ating bida na gawin ang lahat ng sa ganun ay manatili si Lilith sa ganung anyo. Itinanong pa niya kung ano ang nangyari sa tunay na kurus kay Yuri. Sinabi naman ni Lilith na kasalukuyang natutulog ang totoong may-ari ng katawan. Nang itanong ni Kang Wu kung may kakayahan ba siyang gisingin ito malungkot na sagot ni Lilith na meron kapag ipinag-utos sa kanya ni Kang Wu. Naitanong din ni Kang Wu kung saan napunta ang mga abilidad ni Yuri na manghiram ng kapangyarihan sa panlabas na mundo. Sagot naman ni Lilith na wala siyang alam doon dahil wala din siyang kakayahan na gamitin ang sinasabi ni Kang Wu'ng kapangyarihan. Napagtanto ng ating bida na ang kakayahang ito ay Yuri lang ang makagagawa, kaya't hindi niya ito magagamit upang tawagin ang kaluluwa ng Seven Princes. Matapos magtanong inutos ni Kang Wu kay Lilith na sabihin sa kanya ng babae, kung ano ang mga nangyari matapos siyang mapabilang sa demonic order. Ilang oras na nagkwento si Lilith kaya't doon naunawaan ni Kang Wu ang tungkol sa pagpapakalat nito ng impormasyon tungkol sa kanya, sa kagustuhan nitong malaman ng demonic order na hindi si Satan ang totoong ruler ng Hell. Nakaluhod na humingi ng tawad si Lilith at sinabing hindi niya alam ang relasyon ng mga ito kay Kang Wu, kaya't nakagawa siya ng katangahan at nagpakalat ng mga impormasyon sa mga kalaban. Inutos ni Kang Wu na bumalik muna si Yuri sa Japan pansamantala. Ang status of evil na namumuno sa demonic order ay ang mga nagsummon at nagabalak na kontrolin si Balek, na mismong si Kang Wu ay hindi makontrol at ngayon nagawa din nilang ilipat ang kaluluwa ni Lilith sa katawan ni Yuri. Hindi makapaniwala si Kang Wu na nagawang mat-erek ng isip ng tao ang ganoong kaalaman, napapatanong din siya kung ano ang totoong pagkakakilanlan ng mga status of evil. Naitanong ni Kang Wu kay Lilith kung hindi pa talaga siya nakikilala ng mga ito. Sagot naman ni Lilith na hindi pa ngunit na umpisahan niya ng ibahagi ang scriptures of hell sa mga ito. Takang tanong naman ni Kang Wu kung ano ang tinutukoy ni Lilith na scriptures of hell. Ayon kay Lilith ito ang summary ng 1,000 digmaang naganap noon sa Ninth Hell, gayunpaman patuloy na pinaniniwalaan ng demonic order na ang Seven Princes ang namumuno sa Hell. Alam ni Kang Wu na hindi lantaran ang pagbabahagi ni Lilith ng nasabing libro, pag-amin din ng pusit na babaeng palihim ito dahil ang pinaniniwalaan ng mga ito ay ang Seven Princes. Naisip ng ugok nating bida na may pag-asa pang mabawi ang mga sinabi ni Lilith, kaya't agad niyang tanong kung saan ipinamamahagi ni Lilith ang nasabing libro. Hindi naman nagdalawang isip na sinabi kung saan nga ibinahagi ang libro. Agad nagtungo si Kang Wu sa gitna ng mga building sa Middle East, kaya't doon napagtanto ni Kang Wu na kaya ganoon kahirap mahanap ang libro dahil sa lokasyon nito. Habang nakatayo sa kalsada tanong ginamit ni Kang Wu ang omniscient power, upang malaman kung saan nakapwesto ang bastardong mga demonic order. Ang goal niya ay ang sekretong manmanan at alamin ang pinag-uusapan ng mga bastardo sa kanilang headquarters, upang malaman kung gaano nakalawak ang impormasyong kumalat sa mga ito dahil maging si Kang Wu ay hindi din alam kung ano ang nakasulat sa scriptures of hell. Sa pag-iikot ng kapangyarihan ni Kang Wu nakita niya ang ilang middle-low demons, hindi man wordo na may demons sa demonic order at base sa tingin niya ay may nagaganap sa meeting sa pagitan ng mga ito.
Pakiramdam ni Kang Woo na isa siyang bida sa pelikula Isang Spy noong 1988, napapaisip pa siya kung kailangan niya bang dumambas sa mga ito nang sa ganun ay maging ganap ang pagigising spy. Sinabi ng nakaupong demon na hindi niya inakalang may taong may kakayahan na gumamit ng demonic energy sa Earth. Alam din ng pangit na demon na ang pinagkaiba ng Earth sa Eleanor na may kakayahang gumamit ng black magic. Sinabi din nito na walang binatbat ang demon sa Hell sa pinuno ng demonic order. Sinabi naman ng isang nakamaskara na ang kakayahan nila ay hindi may kukumpara sa kakayahan pamilya ng kanyang Lord Lucifer. Base sa pinapakinggan ni Kang Woo, ang mga kausap ng demonic order ay ang pamilya ni Lucifer mula sa Eleanor, ngunit hindi malinaw kung ano ang ginagawa ng mga ito doon. Direktang tanong ng nakamaskarang demonic order kung ano ang ipinunta sa Earth ng kapamilya ni Satan. Sinabi naman nito na nagpunta sila doon para tanungin ang kanilang pinuno tungkol sa ginawa nitong krimen laban sa kanila, na ikinagulat naman ng kusap na demonic order. Sinabi pa ng pangit na demon na narinig nilang lahat ang impormasyon kay Halpa, kaya't hindi nila nais marinig na magmamang-maangan ang mga demonic order. Mga ngatwiran pa sana ang nakamaskarang bastardo, ngunit natahimik ito nang iikom ng demon ang kamay, at malakas na ibagsak sa lamesa na naging dahilan ng pagkawasak nito. Halos isuka na nito ang lalamunan sa galit at pasiga na sinabing alam nila na si Satan, ang pinuno ng demonic order, ay siyang pumatay kay Phoenix at Malpas. Laking pagtataka naman ng lalaking nakamaskara dahil wala siyang kaalam-alam sa pinagsasabi ng kaharap na demon. Naisip agad ni Kang Woo na walang intensyon si Lucifer na nagsugo sa kanyang nga alagad, na magdeklara ng digmaan laban kay Satan, bagaman sinabi ng mga ito na naroon sila upang tanungin si Satan tungkol sa nagawa nitong kasalanan. Hindi uso nagpag-uusap sa pagitan ng mga demon kundi patayan at pagdanak ng dugo ang agad na solusyon ng mga ito, kaya't ang pakikipag-usap ng alagad ni Lucifer sa demonic order ay nangangahulugan lang ng dalawang bagay. Una, iniisip ni Lucifer na hindi niya kayang talunin si Satan sa pag-aakalang ito ang nangangalaga demonic sea, alam niyang mababa ang tayansa na manalo siya laban dito. Alam ng ugok na si Kang Woo na kahit kailan ay hindi kayang isuko o pakawalan ni Lucifer ang demonic sea, kahit na ikamatay pa nga ito ay hindi ito susuko. Pangalawa ay masyadong desperado ng sitwasyon ni Lucifer kaya't hindi niya mapagtuunan ng pansin si Satan. Hindi man niya alam ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit ipinagpapalagay niyang kasalukuyang nakikipaglaban ito sa mga archangel o gods. Hindi man siya sigurado kung alin sa dalawa ang tama, ngunit isa lang ang sigurado niya: masyadong malala ang sitwasyon kaya't mas pinipili ni Lucifer na ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Satan sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Nakangisip ang naisip ng ating bida na mukhang nasa gipat na sitwasyon ang bastardong si Lucifer, kaya't pinaganya niya ang kanyang kapangyarihan mula sa natatanging armas na singsing. Sinabi ng demonic order na wala siyang alam sa sinasabi ng demon, at hindi si Satan ang kanilang pinuno kundi ang status of evil. Ngunit bago pa man siya kapagpaliwanag ng malinaw na gulantang sila nang biglaang nawasak ang bubong at bumagsak sa kanila ang malakas na puwersang nagliliwanag. Lahat ng naroon mga demon na sugo ni Lucifer at mga nakamaskarang demonic order ay gulat na napatanong kung ano ang nangyayari. Agad namang napalingon ang pinuno ng mga demon nang may magtanong sa likuran, kung ano ang ginagawa ng mga aso ni Lucifer sa kanilang lugar. Agad nitong naramdaman ang nag-umapa na demonic energy na halos tumagos sa kanilang katawan, dahil doon napagtanto kung sino ang kanyang kaharap. Ngunit bago pa siya magsalita at tawagin ang kaharap, tumatawang nagpakilala ang nagbalat kayo nating bida bilang ang pinuno ng demonic order na si Satan. Nagsasaya na naman sa isip ang ugok na si Kang Woo matapos mabuo ang magandang plano, nang sa ganun ay mas lalong magkagulo ang nagigiriang magkabilang panig. Sa nakaraan nating kwento, bigla na lang pumasok sa isip ng ugok nating bida na muling magbalat kayo bilang si Satan. Hinarap niya ang mga tauhang pinadala ni Lucifer hindi upang makipag-usap kundi gawan ng kalokohan ang mga uto-utong demon. Gulat na napabalikwas ang nga ito nang makita si Satan, agad namang utos ng ating bida na magsiluhudad sa kanya ang mga insektong demon. Nagpatira pa si Darkin sa harap ni Kang Woo at bumati bilang pamilyar ni Lucifer. Tanong ni Kang Woo kung ano ang nais ni Darkin sa pagpunta nito sa Earth. Ngunit batid din niyang naipahayag niya ang nais niya sa pamamagitan ni Halpa. Habang nakaluhod malumanay na iniabot ni Darkin sa ugok nating bida ang nagliliwanag na bagay, saad niya na nais makausap ng kanyang prinsipeng si Lucifer si Satan.
Nakangiting kinuha naman ni Kang Wo ang iniabot ni Darkin, saka walang pakundangang winasak ito sa harap ng demon na ikinalaki ng mata ni Darkin. Gulat na tanong ni Darkin kung anong ginawa ni Satan at kung bakit niya winasak ang nagliliwanag na bagay, habang ang ating bida ay parang siraulong pangiti-ngiti lang. Bigla siyang tumalon pataas at mapang insultong pinagtawanan ang idea ni Lucifer na kausapin siya. Walang nagawa ang mga demon maging ang mga handal na demonic order kundi ang matulala. Pinalabas ni Kang Wo ang kanyang armas mula sa kawalan at ramdam mula sa kanya ang nag-umapa na demonic energy. Biglang nakaramdam ng takot ni Darkin at tarantang tanong kung bakit may hawak na armas si Satan. Nakangising sinabi naman ng ugok nating bida na pakinggan ng mga ito ang lahat niyang sasabihin. Saka iwinasiwas ang espada derecho sa ulo ni Darkin habang binabalot ng nakakakilabot na demonic energy ang paligid. Nakangising sinabi niya na hindi uso ang maayos na pag-uusap sa pagitan ng mga demon. Nang inig naman sa takot ang dalawa pang demon na kasama ni Darkin matapos makita ang walang ulong katawan ng kanilang pinuno. Lahat sila ay hindi kaagad nakapagsalita at sandaling nanahimik ang buong paligid matapos ang pamatay na linya ng ating bida. Biglang napatayo sa gulat ang dalawang demonic order, at nagkagulo ang mga demon na sabay-sabay na lang na napatanong kung bakit iyon ginawa ni Satan. Pangangatwiran pa nila na naroon lang sila upang sabihin ang gustong ipahayag ni Lucifer kay Satan, hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang mga bastardong demon nang biglang mahati ang kanilang katawan sa pag-atake ni Kang Wo. Nakangiting inulit pa niya na hindi kailangan ng demon ang pag-uusap. Nilingan ni Kang Wo ang natitirang demon nang may ngiti sa mga labi, habang nanginginig sa takot tanong ng demon kung bakit ganun na lang kalupit si Satan sa kanila. Natigilan naman sa pagtatanong ang dambuhalang demon nang sabihin ni Kang Wo na hindi kailangan ng dahilan upang magpasiklab ng digmaan ang mga demon. Malakas pang tumawa ang ugok nating bida sa kasinabing tanging ang walang isip na si Lucifer lang ang makakaisip, na kinakailangan ng pag-uusap upang maayos ang namumuong gusot sa pagitan nila. Nanginginig man ang boses pilit na ipinagtatanggol ng bastardong demon ang kanyang Prince Lucifer. Nang madinig ang depensa ng demon pinalabas ni Kang Wo ang kapangyarihan sa kamay, at sa pamamagitan nun sa pilitang damaykit nagleeg ng demon sa kanyang mapaminsalang kamay. Sinabi pa niya na ipinanganak sila upang pumatay, at nabubuhay ng uhaw sa dugo. Iniangat niya ang dambuhalang demon gamit lang ang isang kamay, saka inutos sa demon na sabihing manatiling mapagkumbaba si Lucifer kung wala siyang lakas ng loob na pumunta mismo ng Earth at harapin siya. Pilit namang nagpupumiglas ang demon at kahit nahirap sinabi niya na walang alam si Satan kung ano ang kasalukuyang lagay ng kanilang prinsipe. Parang baliw namang tumawa si Kang Wo saka sinabing tama ang demon na wala siyang alam sa kasalukuyang lagay ni Lucifer, bukod doon pinagdiinan din niya na wala siyang pakialam pa sa kalagayan nito. Ayon pa kay Kang Wo na sisigurado niya ngayon na nasa desperadong sitwasyon ang bastardong si Lucifer, na nagbigay naman sa kanya ng maganda at perpektong pagkakataon upang makuha ang kaluluwa nito. Sinabi naman ng demon na pagkatapos sa Eleanor ang Earth naman ang susunod. Tanong pa nito kung nais ba ni Satan na maglaban-laban sila at mapuks ang Heavenly Realms. Inaasahan na ni Kang Wo na may kinalaman ang Heavenly Realms. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagsakal sa demon sa kapang-iinsultong tanong kung paano sila natalo ng mga mangmang at bastardong Heavenly Realms. Katwiran ng demon na alam ni Satan kung gaano naging mahina ang Ninth Hell matapos ang digmaan laban sa Demon King na si Kang Wo, at sa loob ng mahabang digmaang iyon binuo at pinalakas ng Heavenly Realms ang kanilang puwersa. Sinabi naman ni Kang Wo na sa mga kamay niya mismo namatay ang sinasabi niyang Demon King, at dahil nasa kanya ang demonic sinasisigurado niyang hindi siya magagalaw ng Heavenly Realms. Inutos pa niya sa demon na papuntahin mismo sa kanya ang naduduwag na si Lucifer, nang sa ganun ay sila mismong dalawa ang magharap. Mahigpit niyang ibiinili na sabihin ng demon na para makuha ni Lucifer ang demonic seat, kailangan niyang labanan ang kasalukuyang nagmamay-ari nito na si Satan. Pilit na kinumbinsi ng demon ang ating bida na huwag piliin na sirain ang kanyang sarili. Ikinagalit naman ito ni Kang Wo kaya't hinailan niya pataas ang demon sa kasinabing makinig itong mabuti, at walang pakundangang inihagis sa sahig sa kasaad na walang kasunduang nagaganap sa pagitan ng mga demons. Nawalan ng malay ang demon nang tumilapon ito malapit sa kinaroroonan ng tatlong miyembro ng demonic order. Nang makita ni Kang Wo ang kagustuhan ng mga ito na tumakas,
Mapanindak niyang tanong kung saan balak na pumunta ng mga ito kaya't natulala sila sa kayutol na tanong kung si Satan ba talaga ang kanilang kaharap. Bigla namang nag-iba ng tono ang ugok na si Kang Woo saka may pinindot sa gilid ng tainga. Kasabay nun nagbago ang suot niyang maskara at naging maskara ng isang guardian. Sinabi ni Kang Woo na meron lang siyang ilang mga katanungan, at doon napagtanto ng mga bastardong demonic order na nalinlang sila ng tuso na si O Kang Woo. Taas noong sinabi ng isa na walang sino man ang sisigot sa mga tanong mula sa family ni Gaia, at hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi bigla na lang lumaglag ang kanyang ulo dahil masyadong maikli ang pasensya ng ating bida at mabilis din siyang kausap. Napalingon na lang ang dalawa pang natitira sa kanilang walang buhay na kasamahan, saad naman ni Kang Woo na hindi niya kailangang dalawa ang magbigay ng impormasyon kaya't magsabi lamang ang mga ito kung sino sa kanila ang gustong mamatay. Sa takot ng dalawang bastardo agad nilang isiniwalat ang kanilang nalalaman ngunit wala silang alam kung gaano na karami ang nakakaalam tungkol sa Scriptures of Hell, ayon pa sa kanila puro kalokohan lang ang nilalaman nito kaya't binabasa lang ito sa ibang headquarters bilang entertainment. Sa pagpunta doon ni Kang Woo tatlong bagay ang nalaman niya, una kasalukuyang kinukumpronta ni Lucifer ang Heavenly Realms, pangalawa ay hindi maayos ang pagkalat ng Scriptures of Hell at itinuturing lang ito na parang isang Nobel, pangatlo, isang rendezvous spot ang nahanap niya sa China na maaaring ito ay ang headquarters ng bastardong demonic order. Para kay Kang Woo sapat na ang mga impormasyong nakuha niya, itinanong pa niya sa dalawa kung ilang mga believers ang naroon ang kanilang headquarters. Saad naman ng mga ito na nasa 50 lang sila at lahat sila ay hindi pa nakaranas na makapag-summon ng demons. Nagpatira pa ang dalawa at sinabing handa nilang isuko ang sarili buhayin lang sila ng ating bida. Tatanggapin nila ang anumang parusa na igagawad sa kanila ng batas. Bumontong hininga ang ating bida at naisip niyang bilang isang guardian hindi siya maaring basta na lang pumatay, bukod doon hindi niya din pwedeng baliwalain ang batas habang gamit ang titulo ng Hero of Light. Dahil sa mga dahilang iyon sinabi niya na itatrato niya ang dalawa bilang tao sa abot ng kanyang makakaya, saka pinalabas sa kamay ang isang kumikinang na punyal. Inihagis niya ito sa dalawa saka sinabing isa lang sa kanila ang papayagan niyang mabuhay dahil mayroon pa siyang ipapagawa dito, ngunit ang bagay na iyon ay hindi nangangailangan ng dalawang tao saka inutusa ang dalawa na maglaban. Muling napatira pa ang dalawa kasabay ang tanong kung paano magagawa ng Hero of Light ang ganoong bagay, na para sa kanila ay hindi makatao na taliwas sa sinabi ng ugok nating bida. Sinabi naman ni Kang Woo na binibigyan niya ang dalawa ng pamimilian, at hindi katapatan para mamili kaya't kaagad silang natigilan at napaisip. Nagkatinginan ng dalawa na para bang binabasa ang iniisip ng isa't isa, saka nang unahan na abutin ang punyal sa sahig. Nakuha ng isa ang punyal na agad niyang itinarak sa dibdib ng kasamahan, napamura naman ang nasaksak na lalaki at gumamit na ng kapangyarihan para makaganti sa bastardong kasamahan. Nagsuntukan ang dalawa sa harapan ng ating bida habang ang ugok na si Kang Woo ay parang boxing coach nila na sinisita ang bawat nilang galaw. Puro mukha ang pontirya ng dalawa sa isa't isa na hindi naman nagugustuhan ni Kang Woo, saad pa niya na nakakairita ang paraan nila ng paglalaban. Natanggal ang maskara ng isang lalaki kaya't hinatak niya ang buhok ng kabunong kasamahan, nasiyahan naman ang nanunood na si Kang Woo at sinabing mahusay ang kanilang ginagawa. Natigilan ng dalawa ng mad-inig ang lahat ng sinasabi ni Kang Woo sa kasabay na lumingon sa kanya. Doon nakita ng dalawa ang tuwang-tuwa na si Kang Woo habang hawak ang cheering stick. Bumitaw sa isa't isa ang dalawa sa kapasiga na pinagmumura ang ugok nating bida. Saad pa ng mga ito na paano nagagawa ni Kang Woo ang ganoong basurang bagay sa ngalan ng liwanag. Natigilan naman si Kang Woo at napatanong kung ano ang mali sa kanyang ginawa. Dahil para sa kanya makatao na binigyan niya ang dalawa ng pamimiliang nakadepende sa kanilang abilidad. Bigla siyang nalungkot na parang baliw matapos magsaya, saad pa niya na kapag may nakarinig sa sinabi ng dalawa siguradong iisipin na isa talaga siyang basura. Sa kabilang banda sa gitna ng tahimik na mga gusali bigla na lang maganap ang malakas na mga pagsabog, agad naman itong pinagtakhan ng dalawa pang demonic order kung bakit nagkaroon ng ganung pagsabog. Ilang oras ang nakakaraan ng mamataan nila ang mga sugo ni Lucifer, kaya't inakala ng isa sa mga lalaki na kagagawan ito ng mga demon. Habang patuloy ang pagtatanong sa isip kung bakit sila tatargetin ng mga demon, dumating ang Brock manager nila na paubo-ubo pa at hirap sa paglalakad. Inutos nito sa dalawa na agad tumakbo dahil maya-maya pa ay babagsak na ang lugar.
Ayon pa sa branch manager na sinasakop sila ng mga sugo ni Lucifer, ngunit hindi mawala sa dalawa ang pagtatanong kung bakit sila aatakihin ng mga ito. Sinabi naman ng branch manager na kailangan ng umalis ng dalawa, upang masabi sa pinuno ng demonic order ang nangyari. Bukod doon saad pa niya na malapit nang dumating ang Arnor continent sa Earth, saka biglaang bumulwak ang dugo sa leeg nito at bumagsak sa lupa. Binalot ng takot ang dalawang couple at tarantang tinawag ang pangalan ng kanilang branch manager. Matapos mamatay natingnan ang dalawa at agad nagkaintindihan sa pamamagitan lang ng mata, saka nag-uunahang lumabas ng silid upang tumakas at ipaalam ang nangyari sa ibang branch manager. Nang makaalis na ang dalawa bigla namang iminulat ng Brock manager ang mata, at mula sa likod na dinig niya ang papuri ng ating bida sa mahusay niyang pag-acting. Sinabi ni Kang Wu na higit sa inaasahan niya ang ipinakitang galing ng lalaki, saad naman ito sa kanya na dapat tuparin ni Kang Wu ang kanyang ipinangako. Handa namang tuparin ng couple nating bida ang kanyang pangako, dahil doon nanginginig na hiling ng lalaking tulungan siya na makaalis doon. Hindi pa man nakakatayo ang lalaki nang bigla siyang mapigilan ng sabihin ni Kang Wu wala siyang plano na tumulong. Agad namang napasigaw sa galit ang lalaki dahil ipinangako sa kanya ng ugok nating bida na hahayaan siya nitong mabuhay, pangbiboy pa niya na pinatay niya ang kanyang pinaka-loyal na tauhan at ginawa ang nakakadiring pag-acting para lang mabuhay. Katwiran naman ng ating bida na ang pangako lang niya ay hahayaan itong mabuhay, ngunit hindi ang alisin at tulungang makatakas kaya't kailangan niya itong pagsikapan. Napamura na lang sa isip ang nakadepang lalaki gayunpaman ay alam niyang ganoon ang mangyayari, kaya't napapatanong sa isip kung kinakailangan na ba niyang gamitin ang pinakahuling alas. Inilabas niya ang nagliliwanag na demonic crystal, isang hiyas na nabuo sa pamamagitan ng pinagsamang demonic energy. Nagbibigay ito ng malakas na demonic power na hindi nakokontrol ng gumagamit kaya't agad silang nagiging mabangis na halimaw. Bagaman alam ng lalaki ang maaaring kahinatnan, wala na siyang oras upang magdalawang isip, tanging yun ang naiisip niyang paraan upang makaligtas anuman ang mangyari. Matindi ang pagnanais niyang mabuhay upang makapag-hagant sa bastardo nating bida. Ang hindi niya namalayan ay hindi pala umalis si Kang Wu kundi nakabantay lang at nagliwanag ang mata nang makita ang demonic crystal. Inaasahan na ng ugok nating bida na hindi basta papayag ang lalaki na mamatay ng ganoon na lang, kaya't binantayan niyang ilabas ng lalaki ang huling bala nito at hindi naman siya nagkamali. Puwersahan niyang hinablot ang demonic crystal sa lalaki kahit na wala itong gaanong magiging epekto sa kanya, saad pa niya na mas maigi na ito kesa walang makuha na kahit ano. Lumipad ang ugok nating bida paalis sa kasinabing gagamitin niya ang demonic crystal ng maayos, at iniwang nakahandusay ang couple na lalaki. Nagsilaglagan ang piraso ng gusali kasabay ng malakas na sigaw ng lalaki, sinumpa niya pa na mapupunta sa demon ang ugok na si Kang Wu. Umakyat ang ating bida sa itaas ng gusali at doon nilulon ang hawak na crystal, ninuyang-uyan niya ito habang nakikiramdam ang minimal na epekto. Nagdadalawang isip si Kang Wu kung maghahanap ba siya ng papatayin na Grand Duke, dahil ang kaluluwa nito ang kailangan sa kondisyon para sa second demonic soul upang maging demon god. Ang kailangan niyang Grand Duke ay may rank na SS at maaari niyang gamitin ang kaluluwa nito, upang ma-activate ang kanyang mga abilidad. Sa kasalukuyan ang nag-iisang Grand Duke na kumpirmadong nakabalik ay si Lucifer, kaya't gagawin niya ang lahat upang tuluyang papuntahin ng Earth ang bastardong Grand Duke. Naitanim niya na ang buto ng kanyang plano sa pamagitan ni Halpa, sa pamamagitan ng dambuhalang ibon na ipahatid kay Lucifer ang tungkol sa demon cult at sa demonic sea na nasa kamay ni Satan. Base sa kalkulasyon ng tuso nating bida, ang demon na pinatulog niya ay gising na, at marahil patungo na ito upang ipaalam kay Lucifer ang mga kaganapan. Sa paraang iyon mas lalong sisiklab ang alitan sa pagitan ng demonic order at ng bastardong si Lucifer. Nasisigurado ni Kang Wu na kikilos si Lucifer upang patayin si Satan, gayong hindi nito makakayanan ang pangmamaliit na ibinato sa kanya. Sa oras na magsiklab ang digmaan sa pagitan ni Lucifer at ng demonic order, magkakaroon ng pagkakataon ng couple nating bida na atakehin si Lucifer at kunin ang kaluluwa nito sa pamamagitan lang ng isang atake. Ang tanging problema lang ni Kang Wu ay ang di matatawarang lakas ni Lucifer. Alam niyang kahit na mapagod pa ito sa pakikipaglaban sa demonic order, hindi pa din 100% ang kanyang panalo. Si Lucifer ang isa sa pinakamalakas na Grand Duke, kaya't ang harapin ito ng sabayan ay mahirap para sa ating couple na bida.
Sa kabila yun kapag pinagsama niya ang kapangyarihan niya, ni Balak at Lilith masisigurado na ang kanilang tagumpay. Tumayo si Kang Wu matapos makabuo ng plano sa kabila yun ayaw niyang magsayang ng oras habang nag-iintay kay Lucifer, plano niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng mga demon upang madagdagan ang lakas kahit na paunti-unti. At upang magawa yun kailangan niyang mahanap ang mga demonic order sa China, ngunit hindi ito magiging madali gayong isang malawak na bansa ang China. Sa pagpunta sa demonic branch na kinaroroonan inabot ng kalahating araw si Kang Wu bagaman batid niya na ang lokasyon, kaya't halos imposible ang gagawin niyang paghahanap ng contact point ng demonic order sa China. Kahit na tumulong pa si Chun Mujen ay hindi pa din ito imposible, na para bang ang buong mundo ang dapat na maghanap para matagpuan ito. Gayon din ang tulong ng Guardian ay alam niyang limitado, bagaman madami itong koneksyon hindi ito basta-basta mag-uutos. Wala nang naiisip na paraan si Kang Wu kundi gamitin ang pangmalakasan niyang teknik. Nagtungo siya sa Guardian at kasalukuyang nakaupo sa lamesa kaharap si Gaia, humiling siya sa babae na magsagawa ng World Summit. Kung saan magsasama-sama ang mga leader mula sa iba't ibang panig ng mundo, upang pag-usapan ang gagawing hakbang na ikakatalo ng demonic order. Ayon naman kay Gaia hindi magiging madali ang nais ni Kang Wu, gayong magkakaiba-iba ng interes at sitwasyon ng bawat pinuno kaya't maaaring wala pa ding magbago kahit na maganap ang hinihiling nitong World Summit. Napabuntong hininga na lang si Kang Wu habang nasa isip na inaasahan niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit nabuhayan siya ng loob ng sabihin ni Gaia ang hindi niya matatanggihan ang mungkahi ng Hero of Light. Hindi naman inaasahan ni Kang Wu ang inasal ni Gaia, na itanong pa niya sa isip kung talaga bang ugali na iyon ng babae. Sa ganoong paraan nakampan si Kang Wu na mas magiging maayos ang daloy kesa sa kanyang inaasahan. Ang tanging inaalala na lang niya ay ang sakaling mas malakas ng puwersa ng demonic order kesa sa puwersa ni Lucifer. Madami pang hindi nalalaman si Kang Wu tungkol sa mga ito lalo na ang kanilang pinuno, hindi malayong mangyari na makuha pa sa kanya ang inaasam niyang kaluluwa ni Lucifer. Pilit na pinakalma ni Kang Wu ang isip sa pag-aalala, at inisip na lang na imposibleng mas malakas ang demonic order kesa sa puwersa ng Grand Duke. Sa kabilang banda sa isang nagyayelong lugar isang membro ng demonic order naglakad papasok sa isang silid, nagtungo siya sa harapan ng nagliliwanag na malaking bilog sa kaagad na yumukod bilang pagbibigay galang. Nagpakilala ang babae bilang pinuno ng demonic order na si Julia, sa kabinati ng papuri ang ani ay aspect of evil. Itinanong ng nilalang na nasa loob ng bilog kung ano ang sadya sa kanya ng babae. Saad naman ni Julia na may dala siyang mga balita tungkol sa ilang malalaki at malilit na insidente na ganap sa komunidad. Sinimulang isalaysay ng babae na malapit nang ma-awaken ang aspect of fire at kapag nangyari yun, agad niyang ipapaalam na ituloy nito ang kanilang pinaplano. Sinabi din ng babae na bagaman matagumpay nilang nasimon si Balak na bigo silang pasunurin ito. Hindi naman nagpakita ng pagkadismaya ang nilalang dahil ayon sa kanya mula nang mawala ang Demon King, wala nang nakagawa pang kontrolin at pasunurin si Balak. Sinabi ng babae na mukhang nadaig ng mga Guardian si Balak, kaya't wala na silang maaasahan na anumang tulong mula rito. Hindi naman makapaniwala ang nilalang sa nadinig dahil aniyay kahit na pinili pa ng mga Diyos ang mga Guardian, mga tao pa din sila at imposibleng matalo ang isang halimaw na gaya ni Balak. Sinabi ng nilalang na mukhang kailangan na niyang makialam sa bagay na iyon, kaya't napangiti ang babae sa kawika na malapit nang maganap ang kanilang pinakaiintay. Puno ng kumpiyansang saad pa niya na siya na muna ang bahala sa lahat habang patuloy ang pagngisi. Pinaglatiwalaan naman ng nilalang si Julia sa bagay na iyon saka na itanong kung iyon lang ba ang nais sabihin ng babae. Ibinalita naman ni Julia na base sa kanilang mga tagasunod at nakaligtas mula sa Middle East Branch, ang umatake sa kanila ay ang mga tagasunod ni Lucifer mula sa kontinente ng Arnor. Gulat na napatanong ang nilalang sa kasinabing hindi basta susugod ng ganon si Lucifer ng walang dahilan. Ipinag-utos pa niya na kapag nagpadala ito ng delegation ay huwag nilang pagmalupitin at hikayating bumalik. Wala namang pagtutol ang babae at agad na sumang-ayon, minsan pa siyang yumukod ng sabihin ng nilalang na pagtuunan nila ng pansin ang pag-awaken ni Mamon upang matuloy na ang kanilang plano. Sinabi naman ng babae na agad niyang iuutos sa China branch na ma-awaken na ang aspect of fire sa lalong madaling panahon. Bilang pamamaalam saad ng babae na lahat ay aayon sa plano ng kanyang pinuno na nasa bilog, na walang iba kundi ang kanyang Lord Satan.
Matapos mapapayag ni Kang Wu si Gaya na magsagawa ng conference summit, agad silang nagtungo sa Washington, Amerika kung saan ito balak na isagawa. Dahil walang kasanayan sa pagsusuot ng magarang kasuotan ang ugok nating bida, nagpresente si Sola na ayusin ang necktie nito upang lalong maging presentable. Nang matapos na nagmukhang main character sa Wattpad ang ating bida at kung titingnan ay puro mabubuti lang ang kayang gawin. Nahihiyang saad naman ni Kang Wu na baliwala ang kagwapuhan niya kumpara kay Sehon, pinabulaanan naman ni Sola ang sinabi ni Kang Wu dahil para sa kanya wala nang mas gagwapo pa sa ating bida. Ayon kay Kang Wu higit na mas maganda ang ayos ni Sola at Echidna kesa sa kanya, na ikinapula naman ng pisngi ng babae dahil nun lang nakasuot ng ganoong kasuotan. Nawala naman ang hindi komportableng pakiramdam ni Echidna nang mag-inig ang papuri ni Kang Wu. Sinabi ni Kang Wu na nadinig niyang papasok si Sola kasabay ni Yeonju, at bago pa siya matapos biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Yeonju na nakasuot din ng mag-ara. Oras na upang pumasok sila sa summit ngunit nang makita si Kang Wu agad na natigilan si Yeonju, saka itinanong bakit naruroon pa si Kang Wu gayong kasabay niyang papasok ang guardian. Pinaliwanag namang agad ng ating bida na panghuling papasok ang guardian kaya't nag-iintay lang muna siya. Paalala naman ni Yeonjo na mukhang magiging abala si Kang Wu oras na pumasok sa loob dahil ang mga naruroon ay iniintay ang kanyang pagdating, kasunod nun inaya na ng Guildmaster si Echidna at Sola na maunang pumasok. Hindi naman maiwasang magtanong ni Kang Wu kaya't paliwanag ni Yeonjo na matindi ang pag-aalala ni Sehon sa kanya na para bang higit pa sa tunay nitong kapatid. Bilin pa niya na wag masyadong maging kampante ang ating bida saka naglakad paalis. Nang malamang nasa kanya ang atensyon ng mga dumalo sa summit, pilit na kinumbinsi ni Kang Wu ang sarili na isa itong magandang bagay. Ang summit conference ay ang pangmalawakang pagtitipon-tipon ng mga pinuno mula sa iba't iba panig ng mundo, at kasalukuyan itong pamumunuan ng guardian layuning talunin ang pinuno ng demonic order na si Satan. Taliwas sa inaalala noon ni Gaya agad na tumugon ang mga pinuno ng walang pagdadalawang isip, at ang kasalukuyang araw ay gaganapin ang bangko kung saan bubuo ng relasyon ang mga pinuno para sa maayos na pag-uusap. Agad na pukaw sa pintuan ang mga mata ng lahat nang pumasok ang guardian na pinangungunahan ni Gaya, yung mga yang bulungan habang laman ang mga kwento at usapan. Inikat ni Kang Wu ang mata sa paligid sa kanapagtantong ganoon talaga kakilala ang mga guardian. Marahil na din hindi lingid sa mga naruroon na may kakayahan ng guardian na burahin kahit pa ang isang bing syudad. Agad na lumapit at bumati kay Gaya ang dalawang matandang lalaki, sa pag-iisip ni Kang Wu naramdaman niyang merong kakaiba sa kinikilos ng mga ito. Sa kabilang banda halos magpalamon sa lupa si Sehon nang palibutan din siya ng ilang mga lalaki at polanan ng papuri, hindi naman inaasahan ng ugok nating bida na ganun kabila susuporta ang world nation sa plano nilang pag-eliminate sa demonic order. Lumapit din kay Kang Wu ang dalawang lalaki at nagpakilala pa ang isa bilang ambassador ng France na si Emmanuel Armand, saad pa ng dalawa na marami na silang nadinig tungkol sa itinuturing na kapatid ng Sword Dragon na si Sehon. Mapagpanggap na yumuko naman si Kang Wu kasabay ng pagpapasalamat sa pagpapaunlak ng mga ito sa kanilang imbitasyon, saad naman ng dalawa na tungkulin ng bawat nation na magbigay kahit na maliit na suporta sa mga guardian para sa kapayapaan ng mundo. Napaisip naman si Kang Wu kung sino ang mga lalaking lumapit sa kanya at bakit ganoon na lang ang pagnanais ng mga ito. Sinabi ni Emmanuel na handang ipadala ng France ang kanilang Special Force Unit upang suportahan ang Guardian, dahil doon mas tumindi ang pagdududa ng ating bida gayong iyon naman talaga ang layunin ng Conference Summit. Bukod sa sandatahang lakas handa din silang sumuporta ng ilang daang milyong dolyar kada taon, na hindi naman halos paniwalaan ni Kang Wu dahil aniya ay parang handang ibenta ng mga ito ang sariling atay at gallbladder para sa kanila. Pansin din ni Kang Wu kung gaano kagulo ang mga ito sa kanilang kilos at pakikipag-usap, nagtatawanan pa sila na minamaliit ang mga demonic order na anila'y walang ibang kayang gawin kundi ang tumago. Nang makita iyon bahagyang napangisi ng mapait ang ating bida sa kanapamura sa isip, napagtanto niyang tingin ng mga ito ay pipityuging mga sisiw ang lang kinakalaban nilang demonic order. Ang pagsalakay ng demonic order ay naganap sa Korea, China at South America at bagaman malaki ang naging pinsala nito sa Korea, nagtagumpay naman ang grupo ni Kang Wu sa China at South America laban sa demonic order na pinamumunuan ng mga demons. Hindi maiwasang menas ni Kang Wu dahil sa tingin ng walang utak na mga taong kaharap ay hindi mapaminsala ang mga hinarap nila, at para bang isa lamang itong nakakatawang kwento na gumagawa ng ingay at kaguluhan.
Marahil ito ang epekto ng perpektong pagharang nila sa puwersa ng mga kalaban. Kinaiinis ng ugok nating bida na hindi man lang nababahala ang mga ito o nakakaramdam ng pangamba sa kabila ng mga nangyayari, at kahit pahanda ang mga ito na suportahan ang Guardian kumikilos lamang ang nga ito na parang mga pagong. Napamura na lang si Kang Wu sa isip at hindi na naituloy pa ang pagtatanong, nang mag-inig na tawagin ng isa sa mga lalaki ang pangalang Julia. Naglakad papalapit sa kanilang direksyon ang babaeng kara-rating lang, agad naman siyang ipinakilala ng dalawang lalaki sa babae. Animoy pinuno na pinagitnaan nila ang babaeng may maamong mukha, at nakangiti itong bumati kay Kang Wu saka nagpakilalang ambasador ng Russia na si Julia Belkova. Kumawala ang buntong hininga mula kay Kang Wu saka sinambit na ikinagagalak din niyang makilala ang babae. Sa isip ay tinawag niyang mga bastardo ang mga nasa harap dahil ganun na lang nagpatabi ang mga ito pagdating ng babae. Pansin din niya ang habol patingin ng mga ito kay Julia kaya't nasisigurado niyang lumapit ang mga ito sa kanya bilang isang grupo. Nakangiti namang inaya ni Julia ang ating bida sa isang hiwalay na VIP room, habang si Kang Wu ay napapaisip habang naaamoy ang isang pamilyar na pabango. Sinabi ng babae na may pribadong bagay siyang nais ipahayag kay Kang Wu, kasabay ang tanong kung pauunlakan ba siya ng ating bida. Nakangiti at walang halong pagdududang agad na sumang-ayon si Kang Wu, habang nasa isip na mukhang masayang kasama ang mga bastardo. Bumungad ang napakadaming pagkain at inumin sa loob ng silid, habang nag-iinyuman masaya silang nagtatawanan at sinusubuan pa ng ilang serbadura ang ating bida na halatang nag-i-enjoy. Habang umiinom ng alak naisip ni Julia na masyadong samobra ang kwento tungkol sa kahusayan ni Kang Wu. Nagkaroon siya ng agam-agam tungkol sa kaharap na lalaking abala sa pagkain at pag-inom. Taliwas sa nadinig niyang kahusayan nito at talento kaya nagawang mapabilang sa mga Guardian at pagkatiwalaan ni Gaia. Ngunit sa nakikitang asal ni Kang Wu nasabi na lang ni Julia sa isip na marahil isang bulag si Gaia para pagkatiwalaan ito. Naisip pa ng babae na gamitin si Kang Wu upang makuha ang tiwala ng Sword Dragon at lumikha ng sigalot sa pagitan ng mga Guardian, ngunit naisip din niyang walang kwenta din si Sehun dahil sa pagtitiwala nito sa kagaya ni Kang Wu. Animoy langgo sa alak at namumula ang pisngi sa kalasingang patuloy sa pagkain at pag-inom ang ating bida. Saad pa ng babae sa isip na hindi na sana siya nagsayang pang gumamit ng pabango kanina. Gayunpaman hindi pero nagpakampante ang babae gayong alam niyang ang minamaliit niya ay ang tumalo kay Balek. Naisip pa niya na mukhang mas kailangan niyang damihan ang paggamit ng pabango. Isang espesyal na pabango ang ginagamit ng babae na lumilikha ng black magic, upang ang makaamoy nito ay makaramdam ng bogey isang pakiramdam na hindi kayang pigilan kahit pa ng isang deboto o monghe. Tanging kay Kang Wu lang iepekto ang pabango dahil agad binigyan ng babae ang kanyang mga kapartido ng pangontra dito. Paunti-unti ang pagdagdag ng pabango ng babae dahil ayaw niyang magduda si Kang Wu at umalis. Tanong ng babae sa ating bida kung nagustuhan ba niya ang mga bata nito. Agad namang napakamot si Kang Wu saka humingi ng tawad sa kanyang inasal. Dagdag pa niya na hindi siya karapat-dapat sa ganun klaseng pagtrato. Sinabi ng babae na iyon ang pahingang nararapat para sa kanya, matapos ang walang katapusang pakikipaglaban sa demonic order. Pilit pinipigilan ng ating bida na mahulog sa bitag, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili dahil na din sa epekto ng pabango. Agad iniba ni Kang Wu ang usapan at naitanong kung ano ang nais sabihin sa kanya ng babae kanina. Hindi naman inaasahan ng babae na maaalala pa iyon ng ating bida, kaya't agad siyang nag-isip ng alibay at sinabing nais lang niyang makausap si Kang Wu upang magbigay ng respeto. Sinabi nila na ang mapabilang si Kang Wu sa Guardian dahil sa pag-aalala kay Sehun ay dapat lang ay respeto, bukod dun hindi din nila maiwasang humanga sa istorya ng ating bida. Tumatawang inilabas naman ni Kang Wu mula sa kamay ang bote ng alak. Saad pa niya na hindi siya mananahimik lang matapos matanggap ang magandang pagtrato. Ayon sa ating bida ang alak na ito ay talagang inilaan niya para sa banquet, ngunit dahil nakikita niyang kapayapaan ang nais ng mga kasama inalok niyang pagsaluhan nila itong lahat. Tuwang-tuwa naman ang mga ugok na lalaki at pinuri pa ang kilos ng ating bida, habang si Julia ay panahihikab na para bang pipitsugan lang ang Guardian para sa kanya. Nakangiting iniabot ni Kang Wu ang baso ng alak sa babae kaya't agad naman itong nagpasalamat, doon nakampant siya na walang kakayahan si Kang Wu upang harangan ang plano ng demonic order. Naisip pa ng babae na marahil masyadong tinaasan ng kanyang Lord Satan ang tingin kay Balek,
na naiintindihan naman niya dahil hindi lingid sa kanya ang pagkatalo nito sa Demon King. Mahigpit na iniiwasan ni Satan ang usapan tungkol sa Hell, lalo na sa Demon King na tumalo sa Seven Princes kasama ang tapat nitong alagad na si Lilith at Balak na para bang hindi mawala ang trauma dito. Kahit pa sinabi na ni Satan sa babae ang tungkol sa pagkasunod ng Demon King at pagkawala nito sa Dimensional Wall at tanging naiwan na lang ay ang Demonic Sea na pinagkukunan nito ng kapangyarihan. Sinaway ng babae ang sariling isip sa kasinabing hindi na dapat alalahanin ang wala na at mag-focus na lang sa kanilang plano, kasabay nun itinaas ni Kang Wu ang baso ng alak tanda ng hudyat ng kanilang kasiyahan. Sinabi pa ni Kang Wu na alak na iyon ay para sa extermination ng demonic order at kapayapaan ng mundo. Walang pag-aalinlangang ininom nilang lahat ang alak, dahil na din nawala ang kanilang pagdududa sa ugok nating bida. Hindi man lang nila napansin na hindi uminom kahit kaunti si Kang Wu, na walang ibang ginawa kundi humagalpak ng tawa at purihin ang magandang araw. Matapos makainom ang lahat sinabi ni Kang Wu na may mahalagang bagay siyang sasabihin, na talaga namang nagbigay ng pananibik sa lahat ng naroroon. Bago magsalita nilingan ni Kang Wu ang dalawang katabi niya, napagtanto naman agad ni Julia ang ibig nitong sabihin kaya't inutusan na umalis na muna ang dalawa sa silid. Napaisip ang babae na lubhang importanteng impormasyon ang nais isiwalat ni Kang Wu, dahil ganun na lang ang pag-iingat nito sa kung sinong maaaring makarinig. Paniniguradong saad ni Kang Wu na ang sasabihin niya ay hindi maaaring makalabas kan inuman, na agad namang sinang-ayunan ng lahat pabirong saad pa ng mga ito na mahuhusay silang magtago ng sekreto. Tutok sa kanya ang lahat nang magsimula siyang magsalita at doon inamin ng ugok nating bida na lason ang alak na ipinainom niya samga ito. Habang nakangisi at nanimbalik ang dating astig na oras sa kalang napagtanto ng mga kupol na nahulog sila sa bitag na pukana ng tusong si Kang Wu. Sa nakaraan nating kwento inakala ng mga uligang lalaki at ni Julia na nalinlang nila si Kang Wu, hanggang sa matauhan sila ng aminin ng ating bidang may lason ang alak na ipinainom niya sa mga ito. Naibigsak ni Julia ang baso ng alak sa pagkagulat hindi niya inakala na malilinlang sila nang inakala niyang walang alam na si Kang Wu. Hindi maiwasang manginig ng babae habang sinusubukang madinig ng mas malinaw ang pag-amin ni Kang Wu. Saad naman ang ating bida na hindi man ito talagang lason ngunit maihahalin tulad ito doon. Sinabi pa ni Kang Wu na tatalab lang ang lason sa mga ito kapag hindi sila nakatanggap ng antidote mula sa kanya, na kailangan niyang i-supply sa lahat ng nakainom. Inakala pa ng mga hanggal na nagbibiro lang ang ating bida, at pilit na tinakpan ng malalakas na tawa ang kanilang kaba. Sinabi pa ng lalaki na inaasahan na nila sa binatang kagaya ni Kang Wu ang pagiging mapagbiro, ngunit bigla itong natahimik ng ipitik ng ating bida ang kamay sa ere. Bigla na lang naramdaman ng lalaki ang paninikip ng dibdib at halos pumutok na ang ugat sa ulo sa labis na sakit. Nagsimulang magkagulo ang mga naroroon nang makita ang nangyayari kay Arman, mas lalo silang nataranta nang makita ang pagiging kulay talong nito at ang napakapangit na itsura. Agad sinabi ng mga lalaki na tigilan ni Kang Wu ang kanyang ginagawa sa ambasador, sa kabila nun nakangiti pang saad ni Kang Wu na ang epekto ng lason ang pinapagana niya sa katawan ni Arman. Halos maihi sa takot at hirap si Arman kasabay nun babala ni Kang Wu na ganun din ang sasapitan ng lahat, kapag hindi sila tumanggap ng antidote mula sa kanya hanggang sa mamatay silang lahat. Isang inosenteng ngiti ang muling pinakita ni Kang Wu sa mga ito. Saka itinanong kung naiintindihan ba ng mga kupol ang gusto niyang mangyari. Imbes na matakot nagtapang-tapangan pa ang mga kupol at sinabing krimen ang ginagawa ni Kang Wu, tanong pa ng mga ito kung nais ba ng guardian na magdeklara ng digmaan sa buong mundo. Pinabulaanan naman ni Kang Wu ang mga sinabi nila dahil ayon sa kanya nais niyang ayusin ang mga bagay ng walang gulo. Imbes na magmakaawa lalong pinairal ng mga lalaki ang kanilang pagmamatapang, sinabi nila na nababaliw na si Kang Wu at kalimutan na nito ang ipimangako nilang pagtulong sa guardian. Pagtuloy ang pagbato nila ng walang kwentang mga bintang kasama na ang paratang na mayembro ng demonic order ang ating bida, kaya't wala na pabuntong hininga na lang si Kang Wu. Ginamit niya ang power of dread upang magdala ng matinding takot sa mga lalaki, dahil doon agad na pinagpawisan ng malamig ang mga ito at natigilan sa kanilang pagngawa. Nakangising itinaas naman ni Kang Wu ang paa sa lamesa sa kasinabing gawin lang ng mga ito ang sinasabi niya, dahil kung hindi tanging kamatayan ang naghihinatay sa kanilang lahat. Sinabi naman ni Julia na mukhang mali ang pagkakakilala niya kay Kang Wu, saad niya na inakala niyang makatwirang tao si Kang Wu na lumalaban para sa kapayapaan.
Tanong pa niya kung bakit gao nang ipinapakitang asal na iton sa kanila. Ngunit sa loob-loob ng babae nagtatanong siya kung bakit hindi gumana kay Kang Woo ang pabangong ginamit niya na hindi kayang tanggihan ng sinumang tao. Nang makaisip siya ng posibleng dahilan agad sinabi ni Kang Woo na maging mapanuri muna ang babae bago subukan ang pang-aakit. Una palang alam na ni Kang Woo na nais siyang gamitin ni Julia para sa pansarili nito. Doon napagtanto ng babae na nagawang labanan ni Kang Woo ang desire ng sheer willpower. Mungkahi pa ng ating bida na kung susubukan muli siyang akitin ni Julia, magdala na lang ito ng kimchi stew habang nakangiti. Hindi naman makapaniwala ang babae na may halimaw na kagaya ni Kang Woo sa guardian. Naisip ng babae na gumamit ng demonic energy ngunit nagdadalawang isip siya, dahil paniguradong matutukoy ito ng iba pang guardian at agad na magkakagulo. Bigla naman sumampa sa lamesa ang isa pang lalaki, at mabilis na tumakbo papasugod sa ating bida na parabang kaya niyang pumatay sa isang suntok lang. Sinalag naman ito ni Kang Woo gamit ang isang kamay, halata pa sa kanya ang pagkadismaya, saan niya'y nakakasukang linya ng mga tao. Tanong pa niya kung paano nagsasalita at nag-iisip ang mga tao ng pare-pareho sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang lahi. Pagkasalag ay mabilis na sumalampak ang lalaki sa lamesa dahilan upang mapatayo ang mga kasamhanan nito. Sinabi naman ni Kang Woo na hindi niya plinano ang lahat ng ito, dahil wala siyang pakialam sa kung ano man ang kalagayan ng mga ito hanggat handa silang sumuporta sa kanya. Binali pa niya ang kamay ng lalaki sa pamamagitan ng pagpiga, kaya't napaiyak na lang ito sa sakit. Sinabi ni Kang Woo na ang kagaya ng lalaki ay isa lamang extra sa isang pelikula, ngunit hindi naman ito problema sa kanya kung hindi ito palaging magbubunganga at matutong sumunod. Inis namang tanong ng lalaki kung ano ang pinagsasabi ni Kang Woo, at kung hindi ba niya kilala ang kanyang kinakalaban. Bago pa muling magsalita ang lalaki, binitawan ni Kang Woo ang kamay nito, at para bigla na lang nakalimot kung nang kanyang sasabihin na para bang wala siyang pagkakakilanlan. Ayon kay bastardo nating bida, ito ang mangyayari sa mga taong pab-aida, saad pa niya na kung nasa webtoon sila nagsayanglan ng 12 oras ang lalaki sa kanyang death scene. Napaiyak na lang ang lalaki nang sisihin pa siya ni Kang Woo na dahil sa pagiging pab-aida nito, hindi tuloy nagkaroon ng screen time si Sola sa maganda nitong damit. Hindi na muling umimik ang lalaki at humikbi na lang sa lamesa, sinabi naman ni Kang Woo na mukha na ipahayag niya ng maayos ang kanyang rason sa mga ito. Seryosong tanong ni Julia kung ano ang talagang pakay ng tuso nating bida sa kanila. Matapos ang pag-uutak ang pangyayaring iyon, nag-ipon-ipon ang lahat upang pakinggan ang isang anunsyo. Tumayo si Arman sa harap ng lahat bilang kinatawan ng 47 nation at sinabing ang lahat ng bansang iyon ay handang magbigay ng suporta sa Guardians. 30 mahuhusay na agent ng France ang kanilang ipapadala mula sa kilalang player unit na Horses of Napoleon. Ipapadala din ng China sina Qian Mujian, Qian Soyan at 217 pang warrior mula sa Heavenly Earthly Gate. Kasabay nun ang pangakong pagtulong ng Japan sa pamamagitan ni Kurosaki Yuri at ng kanyang bodyguard division. Ipinangako din ng Korea ang 13 miyembro ng Red Rose Guild kasama ni Cha Yeonju at 2 dibisyon ng Hwarang Corps. Napapangisi na lang ang tuso nating bida mula sa di kalayuan, habang pinakinggan ang patuloy na anunsyo ni Arman. Inikot pa niya ang paningin sa kasinabi sa isip na nakamamangha ang puso ng mga ito para sa kapayapaan. Napaiyak na lang si Arman sa huling anunsyo na magpapadala din ng mga knight ang Britain, dahil doon mapang-asar na saad ni Kang Woo sa isip na kahit ang nilason niya ay naiiyak din sa tuwa. Nang matapos ang anunsyo, kinuha ni Gaia ang atensyon ng lahat. Agad siyang nagpasalamat sa pagsasagawa ng mga pinuno ng isang mahirap na desisyon. Hindi man ipinangako ni Gaia na maibabalik ng buhay ang lahat ng sundalong ipapadala, ngunit sinisigurado niyang hindi mawawalan ng halaga ang kanilang kamatayan. Sinabi niya sa lahat na brutal na laban ang kanilang haharapin, gayunpaman bawat dugong papatak ay magdadala ng panibagong liwanag. At ang mga dugong ito ang ay magiging liwanag sa kadiliman, sa pamamagitan ng pagkakaisa magagawa nilang makaahon mula sa madilim na kailaliman. Nagpalakpakan ng lahat sa madamdaming pahayag ni Gaia, maging si Kang Woo ay halos mapaiyak, at tinawag pang sister-in-law si Gaia sa kanyang isip. Kung hindi niya kilala si Gaia, mahihirapang paniwalaan ni Kang Woo na may sakit ito, dahil na din sa taglay nitong commanding presence na ani ay hindi gaya kay Sehun na hindi kayang magdesisyon ng mag-isa. Sa kabilang banda, habang buhat ni Sola si Echidna, hindi nito maiwasang singhutin at amuyin ang abalang si Kang Woo.
Bigla na lang napaatras ang dalawa kasabay ang pagrereklamo sa malakas na amoy ng alak at pabango mula sa ating bida. Nakangiti man si Sola na humihingi ng paliwanag, hindi maiwasang kabahan ng matapang nating bida na takot sa kanyang girlfriend. Nang gabi ding yun luha ang sumakay ng sasakyan si Julia, hindi niya matanggap ang pagkatalo sa inakala niyang walang kwentang si Kang Woo. Naglaho sa isang iglap ang nilikha niyang relasyon sa ibang bansa para sa pabor ng mga ito. Pakiramdam niya ay ninakaw ng guardian ng taon niyang pinaghirapang makuha. Mas lalo pa niyang ikinagalit ang isipin na sumunod ang lahat ng mga pinuno dahil lang sa lason na ipinainom ng ating bida. Alam ng babae na kailangan niyang maalis kaagad ang lason sa katawan niya, at lumikha ng antidote para sa mga ambassadors nang sa ganun ay makalaya ito sa pagkaalipin mula kay Kang Woo. Naisip ni Julia na magtungo sa Tibet branch ng Demonic Order. Isa ito sa 5 pinakamalaking branch at doon niya balak i-develop ang antidote at upang sadyain na din ang aspect of evil. Nang makaalis na ang sasakyan ni Julia, tanaw ito ni Kang Woo at Lilith mula sa taas ng building. Tanong pa ng Succubus Queen kung kailan nalaman ni Kang Woo na kasapi ng Demonic Order si Julia. Nang sabihin ni Kang Woo na una pa lang ay alam na niya ito, hindi makapaniwala si Lilith dahil sinuri niyang lahat ang mga naruroon at wala ni isang kaina hinala sa kanila. Paliwanag ni Kang Woo na itinatago ng Demonic Order sa kaibuguran ng kanilang puso ang kanilang demonic energy, kaya't hindi ito basta makikita sa pamamagitan lang ng mata. Hindi maiwasang mapang-angga ni Lilith nang sabihin ni Kang Woo na dahil iyon sa amoy ni Julia. Ang pabangong ginamit nito ay nakakagising ng desire ng tao katulad din sa mga demon. Batid ni Kang Woo na tanging mayembro lang ng Demonic Order ang gagawa ng ganung bagay. At imposibleng hindi mapansin ni Kang Woo ang ganung desire. Dahil nang tanggapin niya noon ang demonic energy upang makasurvive sa hell, kasabay nun ang ilang pagbabago sa kanya at natutunan din niyang kontrolin ang gutom sa pagkawasak at dugo. Ang madness na ito na naglalaman ng maraming desire, ay matagal nang pinaglalabanan ni Kang Woo. Itinaas niya ang kamay dahilan upang makita ni Lilith ang dugo mula sa munting sugat. Agad itong ginamo ng Succubus Queen nang walang pagtatanong, dahil doon sinabi ni Kang Woo kung hindi ba aalamin ni Lilith kung saan nanggaling ang sugat. Bago pa man sabihin ni Kang Woo, alam na agad ni Lilith na ginamit lang ni Kang Woo bilang panakot ang lason sa mga walang utak na ambassadors, ngunit wala naman talaga itong katotohanan. Alam din niya na hindi gagawa ng ganoong mapangahas na method ang kanyang Demon King. Napangiti na lang si Kang Woo samantalang inaasahan niya na ito mula sa matalinong si Lilith. Dahil kung si Balek ang kausap niya siguradong buong magdamag siyang magpapaliwanag dito upang makaintindi. Tinawag namang baliw ni Lilith si Julia at kinikilig na sinabing hindi tatalab sa kanyang Demon King ang pang-aakit nito, dahil tanging siya lang ang makakabigay ng pangangailangan ni Kang Woo. Hindi naman maiwasang mandiri ni Kang Woo na para bang nakikinita pa ang galami ni Lilith, at tinawag pang mangkukulam ang kanyang asawa. Sinabi ni Kang Woo na oras na upang maghanda sila matapos maisaayos ang kooperasyon ng nation. Nagbigay galang naman si Lilith at sinabing lahat ay gagawin nila base sa plano ng tuso nating Demon King. Tinungo ni Julia ang nagyayelong Tibet headquarters ng Demonic Order upang ipasuri at ipagamot ang lason sa katawan, ngunit ang pagsusuri sinabi ng matanda na walang anumang lason ang dumadaloy sa katawan ng babae. Ginamit na ng matanda ang lahat ng alam niyang paraan upang madetect ang anumang kapangyarihan na bumabalot sa lason, ngunit wala siyang makita na anuman na nangangahulugang nadaya siya ng ating bida. Sinubukan pang suriin ng matanda baka sakaling isa itong uri ng parasite ngunit wala din siyang natagpuan. Hindi naman makapaniwala si Julia dahil walang paniwala siya na mamamatay siya sa loob ng 1 linggo kung walang antidote. Nakita niya kung paano nahirapan ng husto ang ambassador sa ginawa ni Kang Woo, ngunit bukod doon ay wala ng ibang ebidensya na merong lason ng alak. Hindi maisip ng babae kung bakit ganun na lang siya napaniwala ng tuso nating bida, at bakit may kakayahan itong magbigay ng hirap sa isang tao sa pamamagitan lang ng mana gayong hindi ito player at ordinaryong tao lang. Hiningi ng babae mula sa matanda ang bote ng alak ng ininom nila. Binuksan niya ito upang suriin sa pagbabaka sakaling makahanap ng kasagutan. Ngunit nang amuyin ni Julia ang natitirang alak sa loob, bigla na lang siyang natulala at hindi agad nakapagsalita. Sa kabilang banda sa gitna ng meeting iminungkahi ni Kang Woo kay gaya na simulan na nila ang paghahanda para sa digmaan. Ayon sa kanya dahil nangako na ng suporta ang pinuno ng iba't ibang bansa, ang dapat nilang paghandaan ay ang digmaan sa pagitan ng Guardian at Demonic Order.
Hindi naman agad ito sinang-ayunan ni Gaia dahil hindi pa nila matukoy ang kinaroroonan ng mga ito. Gayunpaman hindi nagpatinag si Kang Wu at ipinilit ang kanyang mungkahi, matapos matagpuan ang isa sa mga lokasyon ng Demonic Order. Suot pa niya ang band-aid na inilagay ni Lilith sa daliri, habang nakangiting sinabi na ang headquarters ng mga Chinese na Demonic Order ay matatagpuan sa kabundukan ng Tibet. Samantalang sa isang banda walang ibang naamoy si Julia mula sa bote ng alak kundi amoy ng dugo. Umugang agad ang nakakagulat na balita tungkol sa pakikiisa ng mga bansa sa Guardian, dahil matapos ang cataclysm noon lang nakiisa ang 47 nations sa Summit Conference at pinili ang kapayapaan kesa sa sarili nilang interes. 6 na taon na ang nakakaraan sa kasalukuyang kaguluhan, naglaho ang halos kalahati ng mundo dahil sa mga halimaw, at kahit napakaraming namamatay walang dumating na tulong hanggang sa nabuo ang Humanity Protection Alliance na Guardians. Ang opisyal na pinuno ng Guardian ay si Grace McCubbon habang second-in-commander naman ang Sword Dragon na si Kim Sehon. Marami ang usap-usapan sa kung paano pinili ang Sword Dragon. Ayon sa kanila walang patunay sa kahusayan ni Sehon, at mas lalo itong lumala nang hamanin siya ng isang world ranker na si Jason Hemet para sa isang duelo. Ang labanang naganap na iyon ay anabangan at sinubaybayan ng marami sa telebisyon. Sa huli natalo ni Sehon si Jason sa pamamagitan ng nag-umapay na kapangyarihan at kakayahan laban sa lalaki. At doon nisimulang umugang ang pangalan ni Sehon sa buong mundo kasama na ang Guardian. Ang organisasyong nakatago sa likod ng maskara at lihim na pinuprotektahan ng mundo, ngayon ay kilala na opisyal na nakikipaglaban bilang Guardian. Hindi maiwasang humanga ni Sola sa layo ng narating ni Sehon at ng Guardian, habang pinanonood ang balita tungkol sa Sword Dragon kasama si Kang Wu. Ipinaalala naman ni Kang Wu na isa ng Guardian si Sola kaya't napangiti na lang sa saya ang babae. Bawat player mula sa iba't ibang nation na sumali sa Guardian, ay inilagay sa squad base sa kanilang traits at posisyon sa katinulungang mag-insayo. Napabilang si Sola sa Skywolf Squad kasama si Sehon, Taeso, Chao Yanzhou, at Baek Hwayon at si Sehon ang nakaisip ng pangalan ng kanilang squad. Matapos ipaalam sa mundo ang tungkol sa Guardian, naging mabilis ang kanilang paglago, hindi na din nila kinailangang manatiling kakaunti upang mas marami ang maging protector. Sa gitna ng tagumpay nila ikinaiinis naman ni Echidna ang patuloy na pagbabalita tungkol kay Sehon at sa Guardian, dahil hindi na ay magawang makapanood ng paborito niyang anime. Nilingan naman ni Kang Wu si Gaia saka itinanong kung hindi ba ito komportable sa kanyang pagkakaupo. Sagot naman ng babae na maayos ang kanyang lagay ngunit di niya maiwasang isipin kung ayos lang bang mag-relax, gayong nasa gitna ng kaabalahan si Sehon at Grace. Sinabi naman ni Kang Wu na hindi nila ginagawa iyon ipang mag-relax kaya't ayos lang ang lahat. Nagsimulang tumira kasama nila si Gaia matapos ang seremonya sa summit, habang inihahayag ni Grace sa lahat ang Guardians kinailangan ni Kang Wu at Gaia na tumago. Kinailangan ito dahil si Kang Wu ang pinakamalakas sa mga Guardian at pinakamaaasahan, samantalang si Gaia ang kanilang kahinaan. Magkaiba man ang dahilan ng pagtago nilang dalawang ngunit masaya ang ating bida, dahil sa tulong ng pursigidong mga tao nagagawa nilang makakilos ng malaya. Nagtanong si Gaia tungkol sa investigasyon ni Kang Wu sa Tibet headquarters. Sinabi ni Kang Wu na bagaman mula sa malayo niya nakita sigurado siyang tama ang hula nilang malaki ito. Sa palagay niya tinatayang higit 5,000 ang mayembrong naruroon base sa demon na kanilang nasemon. Ang Tibet ang pinakamalaking headquarters na natukoy nila, ngunit sa pagkakataong ito hindi makikipaglaban sa digmaan ang mautak nating bida. Sinabi niya kay Gaia na kahit hindi siya makipaglaban manunood siya mula sa unahan, kaya't wala nang nagawa si Gaia kundi mapabuntong hininga. Alam ni Kang Wu na posibleng isipin ni Gaia na walang puso ang kanyang pasya, ngunit paliwanag niyang ito ang nararapat. Alam ni Kang Wu na magiging madali ang laban kapag siya ang nanguna sa labanan at kakaunti ang magbubuwis ng buhay, gayunpaman pinaliwanag niya kay Gaia kung paano minaliit ng mga pinuno ng mundo ang laban sa Demonic Order. Gayon din ang mga player na pumasok sa Guardian hindi nila ramdam ang panganib na kahaharapin nila dahil na din sa pakahusayan ng Guardian. Ito mismo ang dahilan bakit ganoon na lang ang kumpiyansa ng mga player at hindi siniseryoso ang ginagawang paghahanda, kapag nagpatuloy yun alam niyang ipapahamak ng mga player na ito ang kanilang mga sarili. Layunin ni Kang Wu na ituro sa mga hambog na player kung gaano nakakapangilabot ang Demonic Order at mga demons, kahit na sa prosesong iyon maraming dugo ang dadanak sa lupa.
Nakita ni Kang Wu kung gaano nalungkot si Gaia kaya sinabi niyang maraming paraan para buksan ang kamalayan ng mga player. Ngunit walang kasiguraduhan kung anong klaseng mga halimaw ang lilito sa hinaharap at kung magagawa ba niyang harangan yun ng mag-isa. Kaya't kailangang magpalakas ng mga players upang mapanatili ang kasalukuyang kapayapaan. Nasa isip ni Kang Wu na kailangan nilang makalikha ng 30 world rankers, dahil sa ganung level lang magkakaroon ng kabuluhan ang kanilang atake sa Demon Princess. Kinuha ni Kang Wu ang kamay ni Gaia at pinaalalang sa kanya nang galing na ang dugong bubuhos mula sa kanila ay magdadalang liwanag, habang sa kabilang banda halos magkulay talong si Sola na nakatingin sa magkahawak na kamay ng dalawa. Seryusong sinabi ni Kang Wu na ang digmaang paparating ang magpapatunay sa mga salita ni Gaia, nang madinig yun tuluyang inalis ni Gaia sa isip ang mga agam-agam. Matapos ang 2 buwan nagsimula ang madugong sagupaan ng Demons at Guardians sa Tibet. Animoy mga hayok sa laman na sumusugod ang mga player dahil na din sa pabuyang makakamit na katumbas ng 500,000 dolyar kada demon. Habang papasugod minaliit nila ang mga demon at sinabing bastardo, at naisip na sobra ang pabuyang ibibigay ng Guardian para lang sa mga mahihinang demon. Napamura na lang ang mga demonic order habang sinasalakay sila habang hindi pa din sigurado kung paano nalaman ng Guardian ang kanilang lokasyon. Sa utos ng demonic order nagsimulag magpakita ang mga pangit na demon at agad sinugod ang mga player. Sa kabilang banda habang nagaganap ang madugong labanan sa ibaba ng bundok, nasa itaas naman si Gaia at Kang Wu na pinaninod ang lahat ng kaganapan. Bakas kay Gaia ang matinding lungkot samantalang baliwala naman ito sa ating bida. Ang mga sumugod na player para ambushin ang Chinese headquarters ay mula sa squad na nakumpleto ang basic training. Nasa 10,000 ang kanilang bilang at pinakamahuhusay na nasa 7th stage ng kanilang awakening. Sinamantala ni Kang Wu ang pagkakataon at lihim na pinalabas ang gluttony sa kanyang katawan, saka sinimulang higupin ang demonic energy mula sa napapatay na mga demons. Sinabi ni Kang Wu kay Gaia na hindi masasayang ang pagbuwis ng buhay ng ibang player, dahil ang dugong dadanak ang magbibigay ng lakas at tatag sa pakikipaglaban. Saad niya kay Gaia na para ito sa kapayapaan ng mundo, habang walang kaalam-alam ang babae sa kanyang ginagawang paglamon. Ilang sandali lang inactivate ni Kang Wu ang Soul Reaper habang kinukumbinsi si Gaia na tama ang kanilang desisyon mas lalo niyang pinalawak ang power of gluttony. Pilit na nilalabanan ng kumagnating bida ang kanyang pagnisi, habang isinisiksik sa utak na halos hindi siya makahinga makita lang ang bawat pagdanak ng dugo ng mga player na handang magsakripisyo ng kanilang buhay. Sinasabi niya sa isip na sobra ang kanyang kalungkutan na halos maiyak na, ngunit taliwas ang kanyang ginagawa na patuloy lang sa pag-devour ng mga bastardong demons na pinagpapatay ng mga player. Halos tumulo ang laway ng bastardong si Kang Wu na nilalantakan ang masaganang piging na inihain sa kanya ng walang kamalay-malay na mga player. Nakahandusay ang 2 lalaki ng duguan at putol ang ilan parte ng katawan dahil sa kanilang kahangalan. Hindi nila akalain na matindi ang lakas ng isang demon gayong walang binatbat ang mga ito sa mga Guardian. Sila mismo ang nagdala sa sarili sa kapahamakan ng sabudi nila ang isang dambuhalang demon, sa pag-aakalang madali lang nila itong matatalo at magkakaroon ng mas malaking reward. Sa huli wala silang nagawa kundi ang magsisihan at antayin ang naghihimagsik na demon naghahandang ilapat ang kanyang galit sa 2 player. Bigla namang dumating si Sehon at nagliliwanag ang mga mata na walang pag-aalilangang tinagpa ang katawan ng demon. Matapos yun agad yumamo ang mukha nito kaya't napasigaw na lang sa tuwa ang 2 player nang makita ang Sword Dragon. Hati ang katawan ng halimaw at naglakad pa sa ibabaw nito si Sehon papalapit sa 2 hanggal. Humahangang saad pa ng 2 na napatunayan nilang hindi lang dahil sa swerte kaya nanalo si Sehon laban kay Jason, ngunit galit na kinuwelyuhan ni Sehon ang isang lalaki at nanlilisik ang matang minura ito ng harapan. Agad ding tumilapon ang lalaki matapos itulak ni Sehon sa galit na sinuwi nito ang utos na walang sinumang aatake sa mga demon kung walang utos galing sa nakakataas. O sa kanyang hindi niya kailangan ng mga taunang hindi marunong sumunod sa simpleng utos. Inutos niya sa 2 na umalis na sa Guardian oras na makabalik sila mula sa laban, ngunit agad naisip ng 2 lalaki na kapag ginawa nila iyon kailangan nilang ibalik ang perang ibabayad sa kanila sa ngalan ng pagiging Guardian. Dali-dali silang humingi ng tawad kay Sehon at inaming hindi nila inakalang ganoon kalakas ang mga demons.
Habang naglalakad paalis mas lalong sinang-ayunan ni Sehon na ang sinabi ni Kang Woo na masyadong padalos-dalos ang mga tao at hindi naisip ang panganib ng laban, gaya na lang ng nangyari sa kanya nang makaharap mismo si Satan. Gayunpaman alam ni Sehon na hindi pwedeng manatili silang ganoon, kaya't sa pangalawang pagkakataon pasigan niyang pinagbigyan ang hiling ng dalawang player at inutos na manatili ito sa kanilang squad commander at harapin ang demon ng magkakasama. Pinanunod naman ni Kang Woo ang mga kaganapang ito at lihim siyang natutuwa sa pinapakitang kahusayan ni Sehon. Aminado siyang nag-alala siya na baka maapektuhan ng mga bastardong taunan ang pag-iisip ni Sehon, ngunit ngayon ay wala na siyang dapat ipag-alala, maging si Gaia ay napansin din ang pinapakitang paglago ni Sehon. Ang labanang ito ay para linangin ang mga player at piliin sa kanila ang kahit na may takot na labanan ang mga demon, ay manatiling paring nakatayo at handang lumaban hanggang sa huli. Matapos ma-achieve ang ninanais na bigyang kamalayan ng mga player, sinabi ni Kang Woo kay Gaia na yun mismo ang inaasahan niya ngunit hindi siya makatiis na manood na lang. Nagsimula siyang maglakad paalis at sinabing babalik din siya saka iniwang mag-isa si Gaia. Mula sa earphone sinabi niya na kung handa na sina Balek ay sisimulan na nilang isagawa ang plano. Tanong naman ni Balek kung ano ang gagawin nila sa natitirang miyembro ng Demonic Order. Inis namang sinabi ng ating bida na hindi na kailangan pang itanong ang tungkol doon, dahil ang dapat lang gawin ay gaijin ng mas masama ang masama. Kasama ni Balek ay Lilith, Echidna at ang Immortal King at inutusan ang mga ito na dalhan ng mas mabigat at masamang intensyon ang Demonic Order, saka nakangising sinabi na walang aitit irep kahit isa man sa bastardong kalaban. Sa kabilang banda walang tigil namang umuusal ng dasal si Julia upang gisingin ang humihimbing na demon. Binabalot siya ng matinding demonic power habang tagaktak ang pawis ngunit walang balak na tumigil sa ginagawa. Pilit niyang iniipon ang lahat ng puwersa patungo sa bilog na kinaroroonan ng demon, dahil wala na siyang pagpipilian pa at iyon na lang ang naisip na solusyon. Habang sumusugod ang mga guardian sa labas nataranta ang mga demonic order nang atakihin din sila mula sa loob. Alam ni Julia na mahihirapan ang guardian na lampasan ang lahat ng halimaw at demon kaya't kaagad niyang tiningnan sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Nanlaki ang mata niya nang makita si Balek at iba pang familiar ni Kang Woo na inakala niyang napatay na ng guardian. Hindi niya nakilala si Echidna at ang iba pang kasama ni Balek ngunit base sa demonic energy na bumabalot sa mga ito alam niyang hindi sila mula a guardian. Halos lumabas ang litid ni Julia sa galit at inutos na papasukin nila ang sanditan sa loob, ngunit nagdadalawang isip pa ang tauhan na inutusan. Pinagmumura siya ni Julia at sinabihang mangmang dahil ang kanilang headquarters ay inaatake na mula sa loob. Batid ni Julia ang di matatawarang lakas ni Balek na hindi kakayanin ng puwersa ng Tibet, kaya't dali-dali siyang naghanda upang humingi ng tulong sa ibang headquarters. Ngunit nang kuntikan niya ang kabilang headquarters dinig din niya ang pagkataranta ng nga ito. Agad siyang nagpakilala sa kausap at ipinaalam ang kasalukyang lagay sa Tibet headquarters, ngunit ang inaakala niyang tutulong ay kasalukuyan ding nakararanas ng pag-atake at sumisigaw din ng saklolo. Tinanong niya ang kausap kung ang guardian ba ang umaatak sa kanila, ngunit ikinagulat niya nang sabihin nitong ang family ni Luffizer ang umaatake. Narinig noon ni Julia ang usap-usapan na kasalukuyang nasa digmaan si Lucifer laban sa Heavenly Realm, kaya't hindi niya akalaing makakagalaw ito sa kasalukuyan nitong sitwasyon. Galit niyang tanong sa kausap kung sinaktan ba ng mga ito ang sagong ipinadala ni Lucifer, ngunit katwiran ng kausap na walang silang ginawa at bigla na lang silang sinalakay ng family ni Lucifer. Sigurado si Julia na wala silang ginawa na posibleng ikagalit ni Lucifer kaya't napapaisip siya na sadyang uhaw lang ang mga ito sa digmaan, hanggang sa sumagi sa isip niya na tuluyan ng sumanib si Balek kay Lucifer. Naisip niya na si Balek ang dahilan kaya't ganun na lang kung pagbuntunan ni Lucifer ng digmaan ang Demonic Order. Parang baliw na humagalpak ng malakas ang babae sa kabiglang winasak ang hawak na kristal sa galit. Nang gigigil niyang sinumpa si Lucifer at Balek habang naiisip na marahil ang source of evil ang dahilan bakit ganun na lang nagpo-presage si Lucifer na umatake, sa gitna ng pakikipagdigma nito sa Heavenly Realms. At dahil humantong na ito sa labanan at digmaan wala nang pagpipilian si Julia kundi ang gawin ang lahat para sa digmaan. Binuhos niya ang buo niyang lakas para gisingin ang matagal ng tulog na demon, ngunit marahil hindi pa tapos ang paghahanda kaya't kalat ang demonic energy sa paligid. Alam ni Julia na mapanganib para sa kanya ang kanyang ginagawa at kung may pagpipilian ay hindi niya ito gagawin,
Gayunpaman ang tanging mahalaga lang sa kanya ngayon ay magising ang status of fire, dahil ito ang inaasahan niyang tatapos at magliligtas sa kanila sa panganib. Matapos ang matagal na pagdadasal at pagbubuhos ng demonic energy ni Julia biglang lumiwanag ng matindi, at nabasag ang bilog na kinaroroonan ng demon saka nagpakita ang Emperor of Flames na may napakapangit na anyo. Binati ni Julia ang dambuhalang baboy ramo ngunit imbis na matuwa ay agad siya nitong sinermunan at sinabing hindi pa oras upang siya ay gisingin. Agad humingi ng tawad si Julia at ipinaliwanag na nasa panganib ang buong headquarters kaya't wala na siyang nagawa kundi sa pilitang ay summon ang status of fire. Sa kabila ng paliwanag ni Julia walang ibang nakapagbago ng galit ng pangit na baboy ramo. Ginamit niya ang kapangyarihan upang sa pilitag lumapit ang babae saka ito sinakal. Kahit paulit-ulit ang paghingi ng tawad at pagmamakaawa ng babae, parang bingi na itinuloy ang kanyang balak at agad pinadaloy ang apoy patungo sa mukha ni Julia. Walang awa niyang sinunog ang mukha ng hanggal na babae sa galit na nawala ng saysay ang 100 taon niyang pag-iintay para tuluyang maabsorba ang kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Dahil sa puwersahang paggising sa kanya ni Julia naglaho na parang bula ang matagal na niyang pinaghahandaan. Sumigaw sa sakit si Julia at nang malapit na siyang malagutan ng hininga, agad siyang binitawan at tinapon ng dambuhalang demon at sinabing wala siyang balak na patayin ang babaeng mukhang pinagkakatiwalaan ni Satan. Bumagsak ang walang malay na si Julia sa sahig saka siya tinanong ng Emperor of Fire kung sino ang umaatake, ngunit dahil hindi makapagsalita ang babae nagdesisyon ito na tingnan mismo ang kalaban. Habang papaalis hindi mawala ang inis ng Emperor of Fire dahil panibagong 100 ang muli niyang igugugol para makuha ang minimithi. Napapaisip pa siyang balikan at patayin na lang si Julia, dahil alam niyang kahit gaano ito pinagkakatiwalaan ni Satan hindi din ito magsasayang ng oras sa isang hamak na tao. Gayunpaman dahil kalalabas lang niya matapos ang matagal na panahon, nagdesisyon siyang hayaan muna ang sunog na si Julia at ituon ang oras sa matinding warm-up. Matapos yon nakangisi siyang naglakad habang lumiliyab ang apoy sa katawan. Sa labas ng headquarters walang tigil ang pakikipaglaban nila Sehon at ang walang sawang pagsugod ng dambuhalang mga halimaw. Animoy walang kapaguran namang ipinamamalas ni Sehon ang lakas at talas ng mapaminsalan niyang espada, habang si Yanjo ay abala din sa pagdaluhong sa mga pusit na malimo. Ramdam ni Sehon na may kakaiba sa mga nangyayari, dahil bagaman napapatay ng mga guardians ang mga demon ngunit ang bilang ng mga ito ay mabilis na bumabawas, na para bang ang isa ay katumbas ng ilang pagkilos ng demons. Ilang saglit pa natigilan si Sehon nang maramdaman ng pamilyar na enerhiya, na mataan nila ang nag-umapa na puwersa at ang di matatawarang demonic energy mula sa lubong headquarters. Alam ni Sehon na hindi ito basta demonic energy lang kundi naramdaman niya ang parehong pakiramdam na iyon, nang unang magpakita ang tauhan ni Kang Wu na si Balek. Magkakaiba ang dimensions ng mga demon at high demon, at si Satan lang ang kilala niyang may ganoon klaseng lakas ng demonic energy. Bagaman labag sa utos nagdesisyon si Sehon na gawin ang isang bagay, ngunit bago umalis ipinagbili niyang si Grace na muna ang bahala sa buong squad. Tumalon siya pataas upang lampasan at iwasan ang mga demon sa unahan, nang sa ganun ay malaya siyang makapasok sa headquarters at makita ang nangyayari sa loob. Sa kabilang banda kaawa-awa naman ang sinapit ng mga demon sa kamay ni Balek, sa gitna ng pakikipaglaban tingkapan ng isang demon na tumakas nang makilala niya ang mabagsik na si Balek. Ngunit hindi na nito nagawang makaalis matapos kawitin ni Balek ang kanyang paa. Sa kasapilitang ay lapit sa kanya sabay sabing hindi ito makakatakbo sa kanya. Lalo namang napumiglas ang demon at tinawag pang masamang halimaw si Balek, dahil doon binigwasan niya sa dibdib ang demon na tumapos sa kahangalan nito. Siniguro ng tatlo na wala ni isang nakatakas sa kanilang paningin, samantalang paniniguradong saad ng skeleton na kahit may makapuslit man, isang mahusay na Death Knight analikha niya mismo ang nagbabantay sa tarangkahan at walang sino mang demon mula sa Ninth Hell ang makakapagpatamba dito. Tumatawang sinabi naman ni Echidna na maging siya ay walang pinalpa ni isang demon habang nagpupunas ng mukha, binigyan naman siya ng payo ni Balek na wag masyadong magpagod sa katinawag na Batang Dragon. Alam ni Balek na ginagawa ito ni Echidna upang makatulong sa kanilang Demon King, ngunit para sa kanya hindi na kailangan pa ng tulong ng isang tulad ni Kang Wu. Kinonfer naman ito ni Echidna at sinabing hamina ang kapangyarihan ni Kang Wu dahil sa pagkakasilyo dito, gayunpaman malakas na tumawa lang si Balek at sinabing alam din niya ang tungkol bagay na iyon.
Sinubukan pang magpaliwanag ni Echidna ngunit pinigilan siya ni Balek at sinabing huwag mag-alala ang batang dragon, dahil wala pa itong alam at hindi pa lubusang kilala si Kang Wu, gayunpaman umaasa siyang matututo ito paglipas ng panahon. Hindi na nakipagtalo.ta si Echidna sa komplikadong dambuhalang baboy ramo na may maliit na utak, samantalang nabanggit ni Balek ang ama ni Echidna na si Kargat, isang demonic dragon. Bago pa niya maipagpatuloy ang sasabihin, isang malakas na pagsabog ang tumawag ng kanilang pansin. Dahan-daang napalingon si Balek at ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita ang dambuhalang baboy. Ramdam ni Balek ang malakas na puwersa na bumuhos sa buong lugar, habang pautal na binanggit ang pangalan ni Mamon na nakangising nakatingin sa kanya. Animoy natatakam na kimapitan ng dambuhalang demon ang kanyang tiyan, at sinabing saan kumuha ng lakas ang asong walang amo na gaya ni Balek para sumugod doon. Bagaman mas mahina si Mamon kumpara kay Satan at Lucifer, isa pa rin ito sa 7 princess sa 9th Hell. Inutusan ni Balek na tumakbo na ang skeleton at si Echidna dahil alam niyang walang laban maging ang undead army sa isang prinsipe. Iniutos pa ni Balek sa dalawa na tawagin na ang kanilang Demon King. Wala siyang kaalam-alam na nasa likuran niya na si Kang Wu at naglalakad papalapit habang pinapalibutan ng gluttony ang buong paligid at kinukolekta ang demonic energy ng mga napatay na demons. Hinarap niya si Mamon ng nakangisi at sinabing hindi na masamang pagtuunan ng pansin, ngunit nagsusumigaw sa isip na kung bakit sa oras pa na iyon nagpakita ang bastardong si Mamon. Inaasahan na ni Kang Wu na may makikita siyang naiiba dahil ito ang isa sa pinakamalaking headquarters, ngunit hindi niya lubos akalain na isang prince ang kaya nilang i-summon. Dahil buhay si Lucifer, naisip na Dij ni Kang Wu noon pa lang nabuhay pa ang lahat ng princess, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na lilito ang mga ito sa Earth. Halos iluwan ni Mamon ang sariling laway sa takot habang nagtatanong kung anong ginagawa doon ni Kang Wu. Sinabi niya na nakita niya mismo ang pagpanaw ng Demon King, kaya't paanong nandoon siya sa Earth at buhay na buhay. Nagkulay talong naman si Kang Wu dahil sa nadinig at agad na pamura sa isip matapos ang mga tinura ni Mamon. Ayon kay sa dambuhalang demon, nag-collide si Kang Wu sa system noon, kaya't paano pa ito nabuhay sa katinawag niyang halimaw ang ating bida. Napangisi na lang si Kang Wu matapos mapagtantong inakala ng nga bastardo na namatay siya. Nang buksan noon ni Kang Wu ang crack sa pamamagitan ng Hell Tool at subukang pumunta ng Earth, nakabangga niya ang Gaia system at nasilyuhan ang kapangyarihan ng Myriad Palace. Ang 7 prinsipe ng mga oras na yun ay naramdaman ang paghina ng kanyang kapangyarihan, kaya't inakala ng mga ito na tuluyan na siyang namatay. Dahan-daang lumapit si Kang Wu upang sindakan ang duwag na baboy, habang sinabing hindi basta mamamatay ang isang Demon King. Inihayag ni Kang Wu nang walang paligoy na nais niyang makipagsanib puwersa sa kanya si Mamon, na halatang ikinagulat naman ng pangit na demon. Ayon kay Kang Wu, masyadong boring ang 9th Hell at punong-puno ng masangsang na hangin, samantalang ang Earth ay napakagandang planeta na parabang inaakit silang dumihan ito at pagharian. Iniabot ng ating bida ang kamay kay Mamon kasabay ang tanong kung nais ba nitong pagharian ang mundo kasama siya. Base sa ekspresyon ng mukha ng baboy, alam ni Kang Wu na malapit niya na itong makumbinsi. Hindi niya gustong ipaalam kay Mamon na hamina ang kanyang kapangyarihan dahil alam niyang tatraderan siya nito, kaya't plano niyang gamitin ang dambuhalang baboy sa kalamunin ng gluttony sa takdang oras. Ngunit ang inakala niyang nakukumbinsing si Mamon ay ibinagsak sa sahig ang paa na lumikha ng pagyanig. Agad namang natigilan si Kang Wu nang makita ang paparating dambuhalang tipak ng bato. Kaagad niya itong tinupok pamamagitan ng power of shockwave, kaya't sumabog sa ere ang atake ni Mamon. Nang makita ito, tumawa ng malakas ang dambuhalang baboy at doon napamura na lang si Kang Wu dahil tapos na ang kanyang pagpapanggap. Sinabi ni Mamon na ang kapangyarihang naramdaman niya ngayon lang kay Kang Wu, saka nakangising tanong kung nanghina ba ang ating bida. Hindi naman sumagot si Kang Wu at seryoso lang na tinitigan ang pangit at bastardong baboy. Sa nakaraan nating kwento, malapit na sanang makumbinsi ni Kang Wu si Mamon maumamib sa kanya, kung hindi lang bumagsak ang malaking tipak ng bato na naging dahilan ng paggamit ng demonic power ng ating bida. Matapos maramdaman ni Mamon na hamina ang kapangyarihan ni Kang Wu, alam ng kupol nating bida na nasira ang kanyang plano. Sa lakas ng demonic energy in Bamalot sa lugar sa dami ng mga demon doon, bigla na lang nag-apoy ang headquarters, tanda na nabubuhay ang isang volcano. Nakita din ni Kang Wu na lumalabas ang demonic energy mula sa ilalim na parte ng isang sulok,
at kapag hindi niya ito nagawang pigilan ang paglabas nito paniguradong sasabog ang bulkan at magkakaroon ng malawakang kalamidad. Sa gitna ng labanan sa pagitan ng Guardian at mga demon, kapag sumabog ang bulkan paniguradong mauubos ang parehong panig. At dahil sa digmaan na ito nakasalalay ang paglago ng Guardian hindi papahintulutan ni Kang Wu na magbuwis ng buhay ang lahat. Inutos niya kay Balek at sa mga kasama nito na harangan nila ang chaotic demonic energy at siya na ang bahala kay Mamon. Ayaw pa sanang sumunod ni Balek ngunit sa huli ay wala pa din siyang nagawa. Lumipad paalis ang tatlo upang sundin ang utos ni Kang Wu habang tanan ang determinasyon na umayon ang lahat sa plano ng kanilang Demon King. Pag-alis nila napangisi ang pangit na baboy sa kasinabing sa kanalang niya haharapin ang maliliit na tauhan, dahil sa ngayon plano niyang unahin ang kanilang boss. Pagkasabi nun bigla na lang namaga ang katawan ni Mamon at unti-unting lamubo. Sinabi pa niya na ang dating nakakapangilabot na Demon King ngayon ay mahina na at walang lakas. Kaya't nais samantalahin ng pangit na baboy ang pagkakataon upang maangkin ang Demonic Sea. Ang kaninang kasing laki lang ni Kang Wu na si Mamon ay biglang madyamang dambuhalang baboy at halos ang hita na lang nito ang lasing height ng ating bida. Inis namang pinatigil ni Kang Wu ang nakakasukang pagngisi ng bastardong baboy, saka pinalabas ang kanyang kapangyarihan at sinabing gusto na namang mapasaan at mabugbog ni Mamon. Nakangising sumugod ang ating bida habang tanan ang nag-umapa na demonic energy, ngunit baliwala lang na inilabas ni Mamon ang apoy sa mga kamay at hinayaang ito ang sumalubong kay Kang Wu. Hindi naman nagpatinag ang ating bida na determinadong matusok ang makapal na balat ni Mamon, saka itimarak sa dibdib nito ang dambuhala niyang armas. Tumarak sa katawan ni Mamon ang espada ni Kang Wu at mas lalo itong nagliwanag sa kamalakas na sumabog dahil sa power of explosion. Imbes na mamatay na wala itong naging epekto kay Mamon, at tila ba mas lalo lang itong lumakas ng mga nakangising apoy na kamukha niya. Tarantang umiwas si Kang Wu sa mga atakeng iyon ng dambuhalang baboy, at upang hindi tuluyang bumagsak ginamit niya ang power of sky upang malayang makalipad. Lumipad si Kang Wu upang iwasan ang iba pang malalakas na atake ng bastardong baboy, nang bigla na lang niyang maramdaman na nasa gilid niya na si Mamon at naghahandang umatake. Nakangiwit na inactivate ni Kang Wu ang magkasunod na power of thousand sa kapinakawalan, ang nakakapangilabot na destroying the sky upang salubungin ang kamao ni Mamon. Malakas na shockwave ang biglang umugang sa lugar at magkahalong level ng kapangyarihan ang pumaibabaw. Sa lakas ng salpukan ng dalawa agad tumula pa ng bastardong baboy sa ere, at nagkapira-piraso ang ilang parte ng katawan nito na naglaglagan pa sa sahig. Sa kabilang banda animoy ikinatuwa pa ni Mamon ang nangyari dahil malawak na ngisi ang gumuhit sa labi nito. Habang si Kang Wu ay direng-diri ng mabagsakan sa ulo ng nakakasukang taba ni Mamon. Sa lakas ng nagtamang suntok ng dalawa nagkapinsala ang kaliwang braso ni Kang Wu na pamsamantala niyang hindi magagamit sa laban. Bukod doon sa maikling panahon na gawang mabuo ulit ng nagkapira-pirasong katawan ni Mamon. Noon pa man para kay Kang Wu hindi na madaling talunin si Mamon dahil sa kakayahan nitong mag-regenerate, bukod doon ang laban na tapatan sa baboy na ito ngayon ay disadvantage para sa ating bida. Gayunpaman wala sa diksyonaryo ni Kang Wu ang salitang pagsuko kaya't inilabas niyang muli ang kanyang sandatang ganger, alam niyang hindi pa sapat ang sandatang ito kaya't nag-isip siya ng isang malakas na atakeng magagamit lang niya ng isahan. Namula ang mata ni Kang Wu kasabay ng madilim na aura ay pinaganya niya ang power of frost at power of collapse ng magkasabay. Nag-umpisa namang umihip ang malamig na hangin sa paligid ni Mamon, at biglang malakas at nagyailang ipu-ipu ang papasugod sa dambuhalang baboy. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Kang Wu dahil kapag pinasabay-sabay niya ang anim na kapangyarihan, mag-overload ang kanyang demonic energy at maaari siyang mawalan ng control. Ngunit dahil naruroon na siya ay wala na siyang iba pang pagpipilian, kasabay ng determinasyon ng pag-iiba ng hugis ng mata ni Kang Wu na para bang nag-aapoy. Hinayaan niyang mawalan siya ng kontrol at ibinuhos lahat ng demon's energy upang maabot ang ninanais na pinagsamang kapangyarihan. Hindi naman na nagawa pang kumilos ng dambuhalang baboy at gulat na natigilan, nang ipakita ni Kang Wu ang bago niyang aura hawak ang Longinus. Tumatawang minaliit naman ni Mamon ang ani ay napakaliit na armas ng ating bida, sa kapatakbong sumugod upang umatake. Nang paparating na ang dambuhalang bastardo inangat ni Kang Wu ang hawak na armas, sa kabamwelo ng matindi sa batbato ng nagliliwanag na sibat patungo sa papasugod na si Mamon.
Mas lalo pang nagtawa si Mamon dahil aniyay baliwala lang ang armas na iyon sa kanya, ngunit hindi niya inakalang ang maliit na sibat ay biglang lalaki matapos tumama sa kanyang balat. Binalot ng makapal na yelo ang buong katawan ng hambog na si Mamon, habang humahanggo sa paghinga ang ating bida. Bigla na lang napaupo si Kang Wu sa sobrang pagod, at halos hindi magawang makatayo sa tindi ng ginamit niyang demonic energy. Tumangala naman ang humahanggos nating bida at may pagtatakang sinabi na ang ataking pinakawalan niya, ay paniguradong makakapatay ng isang Prince Demon. Ngunit ilang minuto lang biglang nagliyab ang apoy sa paligid at natunaw ang yelong bumabalot sa dambuhalang baboy, nakangisi itong humarap kay Kang Wu tanan ang dambuhalang heel tool na grid. Binaliwala ni Mamon ang ataking natamo dahil sa kakayahan nitong gumamit ng heel tool. Nakangisi pa nitong pang-iinsulto na halos mamatay siya sa lamig dahil sa ginawa ni Kang Wu. Dahil sa panghihina hindi na nagawa pang makaiwas ni Kang Wu at napamura na lang, nang walang pagdadalawang isip siyang bagsakan ng bastardong baboy ng dambuhalang bilog. Naglalaway pa itong pang-isingisi sa kamalakas na tumawa sa kanyang tagumpay, sinabi pa niya na sa wakas siya na ang magmamay-ari ng demonic sea. Parang baliw na nagsasaya ang bastardong si Mamon dahil hindi kay Satan o Lucifer mapupunta ang pinaka-awesome ng mga ito, wala siyang kamalay-malay sa pagdating ni Sehon na bumaba mula sa kanyang likuran. Agad napansin ni Sehon ang ating bida na walang malay at nakakulong sa malaking hell tool.